O, yon! Amazing morning! Thank you so much, everyone. So thank you so much, Mentor EJ, sa isang napaka-nakakabuhay na introduction. Hello, hello, ating mga business partners from all over the world. So karamihan dito, no, mga nasa Canada, nasa US. So amazing morning po sa ating lahat. So ayan, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Kasi dito, no, napakaganda ng training na to. This is actually one of the basic trainings that you really need to attend as a new distributor. Actually, during manual, pinahapyawan na to, pero ito, no, mas intensive siya. Ibig sabihin, per topic ng IM5 is pag-uusapan natin siya. But anyway, this is not going to be a long training, okay? Pero rest assured na marami tayong matututunan for today, and after this, maganda, no, ma-apply natin siya para dito, no, magkaroon tayo ng resulta sa negosyo natin. Okay? So ayan, so hindi ko na patatagalin, iyakin ng ifa-flash ang aking screen. Okay? So ayan, wait lang. So sorry. Na-stop yung okay na pala. Okay. All right. Okay. So mga mentors, if you have a pen and a paper, maganda makapag-take down notes po tayo para talagang ma-apply po natin ito mamaya. Magkakaroon tayo ng reference. Okay? So ayan, sabi nga po dito, no, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Okay? So nakita din natin to sa manual, So ano pang ibig sabihin nito? So sabi nga, for us to have a great success sa negosyo natin, hindi naman yan mangyayari yung tipong pagka-start mo, is-successful ka na kaagad. Actually, wala namang overnight success, tama po? Pero sabi nga dito, for us to be great, we have to start. Nang pag-uusapan natin for today, yung mga activities na as a new distributor, kailangan nating simulan para magkaroon tayo ng success sa negosyo natin. And itong mga activities na to, no, napaka-essential po nito. Ibig sabihin, tulad ng isang negosyo na hindi pwedeng makapag-operate at hindi pwedeng maging successful nang hindi niya ginagawa yung daily method of operation niya, ganun din po tayo dito sa negosyo natin. Kasi this is also a business, mga mentors. Ibig sabihin, tulad din ng ibang negosyo, meron tayong mga activities na dapat ginagawa everyday para masabi natin na talagang open yung negosyo natin. Okay? Na sabi nga dito, no, your future is found in your daily routine. Successful people do daily what others do occasionally. So the question here is, nung nag-start ka dito sa I Am Worldwide, ano ba yung ginagawa mo everyday? Kasi kung ano yung ginagawa natin everyday, it has really an impact when it comes to our success in the business. So ang pag-uusapan natin ngayon, hindi po ito advanced. Okay? Actually, this is a basic training. Ibig sabihin, ito po yung pinaka-basic na dapat ginagawa po natin every day. Okay? Habang ina-achieve mo yung goal mo. Okay? Kaya nga maganda po ma-absorb natin yung training kasi pag itong mga activities na to na master mo at nagkaroon ka rin po ng mga downlines or mga leaders, ikaw din po ang magpapasa nito sa kanila. Okay? So ayan. Now, meron kasing tinatawag na rule of 5 principle. If this is your first time to hear rule of 5, actually, nung nagkaroon si John Maxwell, by the way, is one of the leadership gurus in the world. Actually, he has written the most books when it comes to leadership. Okay, isa po yan sa mga lodi na mga virtual mentors natin, si John Maxwell. Now, I remember I was able to attend his seminars way back siguro mga 4 years ago or 5 years ago dito sa Pilipinas. And meron akong meron akong nugget of wisdom na hindi ko talaga nakalimutan nung umattend ako sa kanya. And ito yung tinatawag na rule of 5 principle. Okay, so ano po ba yung rule of 5 principle? Na sinabi niya, kahit ano daw yung goal na sinet natin sa buhay, hindi daw talaga imposible na ma-achieve natin yun. Kayang-kaya daw siya ma-achieve. Basta i-apply lang daw natin itong rule of 5 principle na to sa life natin. So what is rule of 5? It says here that the rule of 5 is simply a series of activities that you do every day that are fundamental to your success. So ibig sabihin, regardless kung nasa ang field ka, pili ka lang ng 5 basic activities na dapat ginagawa mo dun sa field mo, and you have to do it every day. Walang palya. Ibig sabihin, you're going to be consistent. Parang siya, syempre, he is an author, di ba, of leadership books. Ano ba yung dapat ginagawa niya? Nagbabasa ng book, nagsusulat ng book, tama? Nagko-compile ng mga notes.
So that's what he does every day. So sa negosyo natin, ano ba yung rule of 5 natin? Okay, so yun yung pag-uusapan natin, yun yung pag-uusapan natin for today. Kasi ganito niya na ano 'no, hinalintulad yung sa rule of 5. So parang ganito lang daw siya 'no, nakikita ninyo meron 'di ba nagpuputol ng puno, tama? So parang ganito lang siya, sabihin na natin that you have a goal na putulin itong punong 'to. Ang goal mo lang, okay, every day, okay, activities mo ha, kukunin mo lang yung axe mo, isi-swing mo yung axe mo 5 times, 1, 2, 3, 4, 5, then you're done for the day. Okay? Then the next morning, you have to get your axe again, di ba? Then swing mo yung axe mo, 1, 2, 3, 4, 5, then you're done for the day. Then the next morning, ganun ulit, 1, 2, 3, 4, 5, then you are done for the day. Di ba? So ganun lang po siya, paulit-ulit, walang palya. Sabihin na natin na meron kang goal na maputol na puno. Mapayat na puno, pwedeng maputol mo siya in 6 months based on your assessment. Meron naman mapuputol ka, no? Yung matabang puno in 1 year based on your assessment, considering that you are swinging your axe 5 times every day. However, what if may times na tinamad ka? Okay? Ibig sabihin, hindi mo kinuha yung axe mo, di ba? Hindi mo siya sinwing. Or may mga moments na hindi mo siya ginawa. Tama? Sabihin na natin, ano, na instead na everyday, naging 2 times or 3 times in a week lang. Do you think mapuputol po ba natin yung goal natin na puno in 6 months? Yung mapayat na puno? Or 1 year yung matabang puno? So definitely not kasi may na-miss tayo na mga araw. Okay? So parang ganun lang din daw po tayo sa mga goals natin. Okay? So dito, no, it's very important that clear sa atin yung 5 basic activities na ginagawa natin that we have to do every day. We didn't say, ano ha, whole day ha. Iba yon yung everyday sa whole day. Okay? Hindi naman ito whole day. Ibig sabihin, even part-time, pwedeng-pwede mo tong gawin. Okay? We just need to be aware of these 5 basic activities na gagawin mo during your free time of the day. Diba? Kung part-time ka, pwede mga 2 to 3 hours in a day, di ba? Or more, depende sa'yo. Basta dito, importante, alam mo itong 5 basic activities na to. And ito yung itatakal natin for today. Kasi, ito ha, regardless kung ano man yung sinet mo na goal, definitely kayang-kaya po yung ma-achieve. I know marami sa atin dito, no, the reason why we're here is because we want time and financial freedom. Tama ba? Yun naman talagang ending natin mga mentors, time and financial freedom. 'Di ba? Hindi na tayo lalayo, tumingin na lang tayo sa ating mga mentors, tama? May mga mentors tayo dito since ginagawa nila tong 5 basic activities na to, they're earning minimum 1 million per month. 'Di ba? May mga mentors tayo dito, matik nakakahit ng mga incentives. 'Di ba? Alam mo 'yon, nakakabili ng house and lot. Ito yung when we talk about time and financial freedom, hindi lang kasi ito yung tipong nasasagot niya lang yung needs mo, even yung wants. We are talking about dreams or pangarap, 'di ba? So dito ano, I know hindi naman yun instantly na pagka-start mo ma-achieve na yun kaagad, pero lahat ng ginagawa mo ngayon ano, it has an impact, 'di ba, sa pagkuha mo ng pangarap mo later on. Kaya dito ano, again, this is one of the basic topics. Napakaganda ng topic na 'to ano kasi sa totoo lang, 'di ba? Ito lang yung kailangan mong i-embrace every day. Nagsisimula ka pa lang, may team ka na, 'di ba? Kailangan ginagawa mo pa rin 'to. Sabi nga ano, there is no such thing dapat as back to basic. Kasi dapat, 'di ba, everyday basic tayo. Mastering the basic lang, okay? So ayan, sabi nga dito sa Galatians 6:9 ano, always remember this. As you do the business, sabi nga dito, no, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Always remember this, mga mentors. No effort is ever wasted. Even you attending this training right now, you're sacrificing your time. Tama ba? Supposedly, marami dito, ano, dapat ipapahinga na lang kasi galing sa work, pero you're sacrificing your time to attend this training, to learn, for you to apply these activities, 'di ba, in your business. But rest assured that no effort is ever wasted. Galing din kami diyan, mga mentors, 'di ba? Mas mahirap pa nga sa amin before kasi before talagang talagang ano no, physically we needed to be in the office, talagang may mga meeting after meetings pa niyan, umuwi na kami ng madaling araw. Pero dito, even at the comfort of our home, we can learn. Pero dito ano, lahat ng effort na ibinibigay mo ngayon, lahat ng sinasakripisyo mo ngayon, darating yung time, i-reap mo din 'yan. Okay? Hindi kasi puwedeng hindi ka hindi kasi puwede na magre-reap ka dito na hindi ka nagtatanim. Okay? So even yung mga kinakausap mo na hindi naggo-go, alam mo ba mga tanim mo din 'yan?
Kaya ganun ang mindset namin eh. For example, may mga kinakausap kami before. Meron parang deadma lang, yung iba hindi naman din talaga ano no, hindi naman din talaga nag-go. Ang mindset namin doon lagi tanim. Okay? Hindi man siya nag-go, okay lang yun, tanim yan. I-reap mo din yan later on. Pwedeng later on, 'di ba, mag-go din siya or pwedeng magbibigay si Lord ng mga panibagong tao sa iyo, 'di ba? Kasi sa kanya galing ang lahat eh. Alam mo 'yon? So, ibig sabihin, since nakikita niya yung effort mo, ibibigay at ibibigay niya yung reward sa'yo dahil sinisipagan mo yung negosyo. Okay, bottom line, lahat na nagtatanim, aanihin mo din yan later on. Okay? Huwag ka lang mag-give up kasi meron dito, ano, for example, aanihin niya na sana, since nag-give up siya, sayang, hindi niya naani. Okay, wala naman kasing nag-fail dito sa negosyo natin eh. Sa totoo lang, alam niyo kung ano lang, mga nagki-quit lang. So, ibig sabihin, as long as you do not quit, magsasucceed at magsasucceed ka po dito. Okay? Alam na alam po namin yan kasi na-experience po namin yan. Hindi po kami yung pinakamagaling. Okay? But since, di ba, we are persistent, we are consistent, di ba, dito po tayo nagka-resulta. Okay? So, ayan. So, ano ba yung mga 5 basic activities na yan? Okay? So, dito, ano, these are the 5 basic activities that we need to embrace. Ibig sabihin, kailangan mo tong gawin every day. Ito yung rule of 5 mo na dapat ginagawa mo every day. Para sa mga naka-attend na ng manual, syempre pinahapyawan na tayo nito sa manual, ano? Pero isa-isahin po natin yan, okay? So that is none other than prospecting, number 1. Number 2, inviting. Number 3, presentation. Number 4, closing. And then number 5, follow-up. Ito po yung mga 5 basic activities na ginagawa natin as distributors para maging successful po tayo dito sa negosyo. Kasi ang goal natin, 'di ba mga mentors, ang gusto natin is makuha yung big dreams natin. Actually, um siguro one of these trainings natin, pag-uusapan naman natin is yung roadmap to success. Sa roadmap to success kasi para ma-achieve natin yung ating big dreams, okay, kailangan kasi talaga is maka-build tayo ng ano no, um maka-build tayo ng malaking network. Kasi yun po ang susi para sa big income. Okay? Pero para maka-build tayo ng big network, ano po ba dapat yung gagawin natin? Itong mga 5 basic activities na to. So, ibig sabihin, if ginagawa mo to, you are on your way to having a big network. And then, once nagkaroon ka ng big network, dun to follow ang big income. Diba? At katulad ng mga top mentors natin, na level, di ba? Hanggang sa dumating yung time, since you have a big income, yung mga big dreams mo, automatic na yan. Now, sabi nga ni Michael Jordan, you can practice shooting 8 hours a day, but if your technique is wrong, then all you become is very good at shooting the wrong way. Get the fundamentals down and the level of everything you do will rise. Ang ganda nito, no? Kasi napakahalaga ng training talaga sa ginagawa natin. Kasi pwedeng ginagawa mo to, pero possible kasi mali yung way mo. Tama? And sabi nga dito ni Michael Jordan, but if your technique is wrong, then all you become is very good at shooting the wrong way. Ito naman yung ayaw natin. So, ang kagandahan ng pag-attend din ng mga trainings and mentorings, kasi dito itinuturo na sa atin kung ano yung dapat nating ginagawa. Ito na yung most effective way na gagawin lang natin everyday, walang palya. Okay? Kaya dito, hindi pwede talaga na, for example, hindi ka kumo-connect sa team, hindi ka umaattend ng trainings or mentorings kasi mapapatagal ka lang. Okay? And good thing, di ba? We have these trainings and mentorings na itinuturo na sa atin lahat, ibinubuhos na po ang knowledge para magawa po natin yung negosyo ng tama. Kasi yan din po ang susi. Okay? Para magkaroon tayo ng success sa negosyo. Kasi baka mamaya ginagawa mo siya everyday, pero since you're not attending trainings and mentorings, ayun lang, wala pa ding resulta kasi baka mali yung ginagawa natin. Okay? And by attending trainings and mentorings, this makes sure na tama po para tamang resulta din po yung ma-achieve natin. But now, ito before we go to the how, okay? Start muna po tayo sa mindset. Okay? Before tayo mag-prospect, before tayo mag-invite, 'di ba? Before tayo mag-prospect, before tayo mag-invite, before mag-present, mag-closing and follow up. Okay? Question, ano muna yung nasa mind natin? 'Di ba? Sabi nga ni Napoleon Hill, whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Kasi ang formula po to success, ito po or formula para magkaroon ka ng resulta, ito po. Kung ano yung mindset mo, yan yung magdidictate ng actions mo. At kung ano yung actions mo, yan ang magdidictate ng resulta mo. Dalawa lang naman ang pwede mo maging resulta dito.
positive results or negative results. Okay? If you want to have positive results, it's very important that we start with a positive mindset. Kasi yan po ang magdidictate ng actions natin. Kasi kung nag-start po tayo as positive, okay, ibig sabihin actions mo positive din, gagawin mo talaga yung negosyo. Hahatawin mo talaga siya. Kakausap at kakausap ka ng mga tao. Okay? Then that will give you also positive results. Okay? Since based sa actions mo, hinahataw mo talaga yung negosyo. However, if you start here negative, okay, hindi aligned yung mindset mo sa culture ng company, hindi aligned yung mindset mo sa mga mentors mo, 'di ba? Ano yung magiging actions mo? Negative din. Possible, 'di ba? Hindi mo talaga gagawin yung negosyo. Hindi mo siya seseryosohin. And then ano yung pwede maging resulta mo? Since di ka consistent, hindi mo ginagawa yung negosyo, then you are going to have negative results. So mga mentors, bottom line, hindi pala nagmamatter dito ang skill. Yes, it's an edge. Kaya nga natin inaaral to kasi mga skills to Pero bottom line, even though wala ka palang idea or wala ka palang skills pa sa negosyo, okay lang yon. Kasi ang pinaka-importante dito is yung mindset natin. Okay? Paano natin sisimulan yung negosyo? Kasi ganito for example, pwede namin kayong bigyan ng lahat ng techniques about prospecting, inviting. Pero kapag hindi pa tama ang mindset natin, ibig sabihin ikaw mismo may doubt ka sa negosyo. Ibig sabihin ikaw mismo hindi ka sold out sa negosyo natin. 'Di ba? Ano yung pwedeng maging actions mo? Hindi mo rin siya seseryosohin, tama? Possible kahit ituro natin yan lahat, hindi mo rin siya i-apply kasi ikaw mismo hindi ka sold out Tama ba? Nagigets niyo po bang ibig sabihin? Kaya dito it's very important that we start with a positive mindset. Ano ba yung dapat yung laman ng mind natin? Saan ba dapat nakaset yung mind natin? Sabi nga kung pagod na tayo sa resulta natin, kailangan ibaguhin natin yung mindset natin kasi sabi nga dito, the same old thinking, okay, generates the same old results. Okay? Kaya nga 'di ba sabi nga sa quote, if you've always do what you've always done, you will always get what you've always gotten. Okay? Kaya dito if you want to have a different positive results, 'di ba? It's very important na i-change din natin how we think. Okay? Sabi nga ilang years tayo na program na negative sa buhay. So dito the reason why we need to attend trainings and mentorings is because kailangan mabago natin yung mindset natin. It should be positive. Okay, especially sa ganitong negosyo natin. Now, sabi nga, why do you need to do I am 5? Kasi ang pag-uusapan po natin na topic is I am 5, di ba? So bakit ba natin po ito kailangan gawin? So first off, sabi nga dito is for us to be able to achieve our big dreams. Kasi sabi nga, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Pag ito, ginagawa mo to every day, okay, papunta na po ikaw doon sa pangarap mo. Papunta na po ikaw doon sa big goals and dreams mo. Okay? Basically, pag pinag-uusapan natin dito, yung daily method of operation mo na tulad ng ibang negosyo, para maging successful, kailangan gawin mo siya everyday. Next, why do you need to do I am 5? Bakit mo kailangan mag-prospect, mag-invite, mag-present? Diba? For business growth. Always remember mga mentors, normal po yan sa kahit anong negosyo. Kasi for example, merong ibang tao ang mindset ganito, ay men, saka kaya yung mag-invite sa negosyo. 'Di ba? Pero alam mo ba, normal po ang pag-i-invite sa ibang mga negosyo? Tama ba? Meron ba kayong alam na negosyo na hindi nag-i-invite? 'Di ba wala? Actually, lahat ng negosyo nag-i-invite. Kasi kung hindi nag-i-invite ang isang negosyo, lugi ang negosyo. 'Di ba? Imagine niyo na lang ang isang restaurant na walang nang walang nagda-dine in, malulugi. Kaya nga 'di ba may mga restaurants na kapag wala pang nagda-dine in, yung mga staff nila lumalabas talaga para maghatak ng mga tao sa labas, tama ba? Merong mga negosyo, 'di ba? Actually malalaking negosyo na nga like Jollibee, McDonald's, 'di ba? Nag-a-ads pa on Facebook para makapag-invite. So tanggalin na natin sa mindset natin na nakakahiya mag-invite, 'di ba? Kasi sa totoo lang mga mentors, walang negosyo na hindi nag-i-invite. Normal po 'yan sa kahit anong negosyo if you are inviting. Okay, kailangan maraming makaalam ng negosyo mo. Okay, kaya dito sa mindset pa lang dapat binabali na natin 'yan. Yung nakakahiya mag-invite, normal po 'yan. Next, why do you need to invite? Or why do you need to do I am 5? I mean, you are an agent of hope. Okay? Sabi nga dito you hold a great opportunity for everyone and you have the mindset to change lives. Dapat ganyan ang mindset mo. Okay?
Bakit maraming tao, bakit may mga distributors na hindi po sila nahihiya mag-invite, mag-prospect, mag-present ng negosyo nila? Okay? Kasi ito yung nasa mind nila eh. Magandang opportunity to na kailangan maraming makaalam. Meron akong produkto na maraming matutulungan. 'Di ba nakikita niyo naman po siguro yung mga testimonies na pino-post, 'di ba, sa I Am Worldwide? Na meron, for example, 11 years, ang dami na nilang na-try, alam mo yon, they're trying to conceive, mag-asawa, hindi magkaanak-anak, pero because of I Am Worldwide, natulungan ng produkto natin. Alam mo yon? So imagine, ikaw yung tao na pwedeng maka-help sa, alam mo yon, tao na ang tagal na nilang tina-try na magkaanak at ang produkto mo pala ang susi para magkaanak sila. Grabe 'yun, 'di ba? Ikaw possible yung tao na, alam mo 'yun, magiging sagot doon sa dilema ng tao about finances kasi ang tagal niya na palang naghahanap ng negosyo. Alam mo 'yun? So wag kayo mahihiya na mag-invite, mag-prospect, mag-present ng negosyo natin kasi you hold a great opportunity for everyone. Okay, mga mentors? Hindi mo siya dapat ikahiya kasi ang negosyo po natin, ito po yung negosyo na nakakapagpabago ng buhay ng maraming tao, hindi lang po sa health, even sa income. Okay? Dapat ang mindset mo dito, no? You share this opportunity because you have the mindset to change lives. Okay? Now, what else? Why do you need to do I am 5? For leadership. Okay? Ibig sabihin, time will come, magkakaroon ka ng grupo. Okay? Time will come, makaka-build ka rin ng malaking team. Okay? Now, as you build your team, ang leadership kasi natin, it's influence. Ibig sabihin ko, ano yung nakikita nila sa'yo, kukopyahin nila. Sino dito gusto magkaroon na kapag nagkaroon ng leaders, sobrang sisipag na mga leaders? Yung tipong, yung mga leaders nila, ang invite ng invite, present ng present. Ang sipag. Now, paano ka magkakaroon ng ganong leaders? Okay? You model it to them. Ibig sabihin, ikaw yung number one na nakikita nila na sinisipagan yung negosyo. That's the reason why, kung mapapansin nyo, yung mga top mentors ninyo, they don't stop presenting the business, they don't stop inviting, kahit na malalaki na yung grupo. Diba? Bakit? Because we want to show you, diba, na as your mentor, diba, ginagawa pa din namin. Okay? Hindi pa rin tayo nagsa-stop sa pag-share. Okay? Kasi, kung ano ka as a mentor sa team mo, yun din yung gagayahin ng mga leaders mo. Monkey see, monkey do. Okay? Kaya nga 'di ba, sabi ng mga leaders sa atin minsan, grabe ka Mets, ang dami mo pa ring ini-invite, 'di ba? Kahit na ang laki-laki na ng team mo kasi ang Stormbreaker itong United, isa pa lang 'to sa mga teams na tinututukan natin. Marami pa tayong team sa Stormbreaker, ibig sabihin we already have thousands of leaders here. Pero why do we keep on inviting? Why do we keep on presenting? Because we want to show you, 'di ba? Na ito yung dapat ginagawa everyday para maging successful. Okay? Kaya dito you want your team na masipag, dapat ikaw yung number one na masipag. Okay? So ganun lang po siyang kasimple. Are we learning? And sabi nga dito sa Proverbs 11:25, lagi mo lang 'tong tatandaan. When we talk about being an agent of hope, sabi dito those who bless others will be abundantly blessed themselves, and those who help others are helped. Okay? So dito, ang mindset mo lang, it's always to bless other people. How do you bless other people? Through this opportunity, through the product that we have. Kasi kapag ganyan ang mindset mo, hindi ka po talaga mahihiya mag-share. Okay? Ganyan ang mindset mo dapat. Kahit na alam mo na i-reject ka, di ba? O kahit alam mo na negative ang tao, pero ang mindset mo, it's always to help other people, hindi ka po mahihiya. Ganyan lang po siyang kasimple. Kaya nga pag meron tayong nakakausap na sinasabi na, paano yan, di ako magaling mag-invite, hindi ko to forte, alam mo yon. Sa totoo lang, okay lang yon. Okay, kailangan lang natin i-change yung mind natin para ma-change din natin yung actions natin. How? Isipin mo lang ganito, di ba? Your goal is just to help others. Di ba? Help others through our opportunity and help others through the product. Kasi kapag ganyan ang mindset natin, hindi ka po mahihiya or talagang gagawin mo talaga yung negosyo natin. 'Di ba? So ganyan lang po siyang kasimple. Sabi nga, if you know the why, the how is easy. Kung bakit natin siya pinag-usapan, Kasi madali na yung how kapag clear sa atin yung reason natin kung bakit natin 'to ginagawa. Okay? So ayan. Now, talking about mindset, ano ba yung dapat tamang mindset natin? Okay, when it comes to doing our business every day. When it comes sa pagpa-prospect, pag-i-invite, pagpe-present, sabi nga dito number 1, do it daily.
Okay? Do it daily. Again, talking about, di ba, rule of 5 kanina? For us to be successful, kailangan ginagawa natin siya walang palya. Bakit daily? Kasi kailangan po talaga ng consistency sa negosyo natin para mag-take off ka. Okay? Hindi kasi pwede na magmo-momentum ka sa negosyo nang hindi ka consistent. Kasi even sa law of physics para mag-momentum, kailangan ng consistency. Parang ganito lang yan. Okay, ang isang eroplano, magti-take off po ba yan? Kung for example, ganito siya, no? Paano, no? Lumilipad na yung eroplano. Tapos yung eroplano, no? 20 kilometers per hour, 40 kilometers per hour, 80 kilometers per hour, 60 kilometers per hour, tapos nag 70 kilometers per hour, at nag 20 kilometers per hour. Pag ganyan-ganyan, urong sulong. Hindi ba hindi magte-take off ang plane, right? Even sa pagpapakulo ng tubig. Okay, kukulo po ba ang tubig kung sabihin na natin na on off yung kalan? For example, naka-on yung kalan, tapos i-off mo ulit. On yung kalan, i-off mo ulit. Magkukulo po ba ang tubig? 'Di ba hindi kukulo ang tubig kahit mag-on off ka pa buong araw. Okay, pero sabihin na natin, yang ano no, yang kalan. Okay, naka-low speed, naka-ano 'no, low ano tawag dito, yung mababang apoy. Kahit mahina lang ang apoy niyan, pero since consistent, kukulo at kukulo din 'yan. Okay? So parang gano'n din po tayo sa negosyo natin. Okay? Gano'n din po tayo sa negosyo natin. So if you want to achieve momentum, ano bang ibig sabihin ng momentum dito sa negosyo natin? Ito yung tipong tuloy-tuloy na yung pasok ng tao sa organization mo. Ito yung tuloy-tuloy ka na may income at hindi lang basta-basta extra income extraordinary income. Ito yung nagsi-6 digits ka na every week. Okay? Dahil nakaka-build ka na ng malaking team. Para mangyari yan, we need to have consistency sa negosyo natin. Again, I'm not saying gawin mo to whole day. Okay? We just need to do it every day. Kahit part-time ka, kayang-kaya mo siyang gawin. Okay? So if you want to momentum, we need to do it daily. Okay? Next, selling versus sharing. When we talk about right mindset. Okay? Para hindi ka po mahiya na mag-share ng negosyo natin, okay, or mag-offer ng negosyo natin, tanggalin natin sa mindset natin na binibentahan natin sila. Sinishare mo lang. Ganun lang siyang kasimple, no? Kasi minsan, pag ang mindset natin is bibentahan mo, di ba? Minsan nahihiya ka mag-approach. Pero if ang mindset mo is sinishare mo lang sa kanya, mag-go or hindi, okay lang. Kasi ang goal mo lang naman is ma-share sa kanya. Malay mo lang, baka maka-help sa kanya. Tama? Hindi ka po mahihiya na mag-share. Next, pagkakakitaan versus tutulungan. Okay? Ibig sabihin nito, no, is kaya mo sinishare yung opportunity or yung product natin is because you want to help that person. Okay, hindi mo siya pinagkakakitaan. Meron kasing ganito, nakakahiya naman kasi mag-share dun sa friend ko kasi baka mamaya isipin niya pinagkakakitaan ko siya. Pag ganyan ang mindset mo, hindi ka po talaga hindi talaga lalaki yung organization mo. Hindi po natin sila pinagkakakitaan every time sinishare natin yung opportunity. Tinutulungan po natin sila. Okay? Kasi the fact na nagtatrabaho yan, ibig sabihin gusto niyang kumita ng pera Tama? So, meron tayong opportunity na, alam mo yon na makakatulong sa kanya para mas mapabilis ang resulta niya. Why not i-share natin? Hindi natin sila pinagkakakitaan. It just so happen na kapag sila nag-go, di ba, you're going to have commissions. Ganun lang siyang kasimple. But you'll never know the people na matutulungan mo dito. Kaya keep on sharing the opportunity that we have. Right mindset. Another mindset, be ready for rejections. I-ready mo na yung sarili mo. Normal po ang rejection sa negosyo natin. As a matter of fact, kailangan iba ang mindset mo when it comes to rejections. Alam mo ba na kapag nare-reject ka, ibig sabihin, good job ka? Alam mo kung bakit? Kasi ginagawa mo yung negosyo. Okay? Kapag ikaw, hindi ka po nare-reject sa business natin, simple lang, hindi mo siya ginagawa. Kasi normal po na nare-reject ka talaga sa business natin. Even kami, na may mga teams na nare-reject pa din. Pero normal na po yan sa amin. Kapag normal na, di ba, hindi mo na pinapansin, hindi ka na nagdedwell. Okay? Normal naman po kasi talaga ang rejection sa kahit saang bagay at kahit anong negosyo, tama ba? Okay? For example, nagpunta ka sa mall, 'di ba? 'Di ba may mga nag-aalok ng free taste doon, 'di ba? Pero minsan 'di ba nilalagpasan mo lang o 'di ba ni-reject mo siya? Ayun nga, free taste nga nare-reject tama ba? Or for example, 'di ba before nag-aabang ka ng taxi, okay? Yung taxi hindi ka hinintuan o 'di ba na-reject ka din?
Pero hindi ka naman hindi ka naman naglulupasay, 'di ba? Hindi ka naman umiiyak. Tama ba? So ibig sabihin normal po ang rejection sa kahit saan. Actually, even nung bata tayo simula nung bata pa tayo, di pa lang tayo binibilan ng laruan ng parents natin, nare-reject na tayo. So parang gano'n lang din dito sa negosyo natin. I-mindset mo na yung sarili mo na normal talaga ang rejections. Kaya dito it's very important that we master our emotions. Okay, mga mentors? Okay, given yan. Lagi mo lang tatandaan, hindi ikaw po ang nire-reject nila as a person, it's the opportunity. Okay, ganun lang siyang kasimple. Kaya dito sabi nga, don't burn the bridge. Okay, don't burn the bridge. Yung tao na kinausap mo. Kasi for example, minsan nagdadamdam, di ba? Yung iba, nagdadamdam kasi ka-close, ni-reject, alam mo yon. Grabe, nung siya nangangailangan, alam mo yon, talagang go lang ako ng go sa kanya, tapos ito, ganyan, ganyan. So ito, let's master our emotions, mga mentors, negosyo lang po ito. Okay, don't burn the bridge. Lagi mong tatandaan, pwedeng no yan ngayon, pero mag-yes din yan later on. Okay? Ang mindset mo lang dito, okay lang yan kung nare-reject ka. Kasi every time nare-reject ka, di ba, may nabibuild din naman. Ito lagi mo itong tatandaan if you're writing it down, Sabi nga, for every yes, it builds your business. Okay? But for every no, it builds you. Okay? Ganun lang na ang mindset mo. Okay? Nag-no man yan, it's okay. Diba? Ang importante dito, may natututunan ka. Diba? Every time may rejections ka na experience. Okay, at least alam mo na kung paano mo siya i-approach later on. Diba? Ang dami nating natututunan, ang dami nating learnings. And lagi mong tatandaan, mga tanim po natin yan. Okay? So don't burn the bridge. Okay? Pwedeng no yan sa ngayon. Okay lang. Keep your connection with that person. Kaya dito, kasi merong iba, for example, alam mo yon ina-unfriend, di ba? So, kasi hindi na ma-master yung emotions, Pero lagi mong tatandaan, sabi nga, no wrong prospect, only the wrong timing for the right prospect. Okay? There is no such thing as a wrong prospect, only the wrong timing for the right prospect. Possible yung kinausap mo, pwedeng hindi lang sa ngayon, pero hindi ibig sabihin na hindi siya sa ngayon ay hindi na siya mag-go later on. Ito na lang, for example, yung sister ko na nag-start siya dito sa negosyo, nung shinare niya sa akin to, hindi naman ako instantly nag-go eh. Sa totoo lang, nung nakita ko siya na ginagawa to, it took her 4 months bago ako mapa-join dito sa opportunity. But does it mean na hindi na ako para dito? Tama ba? So, ibig sabihin, kanya-kanyang timing lang yan. Ang susi lang dito is kausap ka lang ng kausap ng kausap. Numbers game lang, mga mentors. Ibig sabihin, damihan mo talaga yung tao na kinakausap mo. Again, knowing these principles or knowing this mindset, sinishare mo lang. Di ba? You just want to help other people. Kung mag-no sila, okay lang. Next ka kaagad. Kaya dito kailangan ng mindset mo, SW4 next. Kung hindi ka pa familiar dito sa SW4 next, anong ibig sabihin yan? Sulat po natin to. SW4 next, it means some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Next. Kailangan mabilis ka. Okay? Again some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Next. Kailangan mabilis ka mag-move on. Okay? Next ka lang ng next ng next. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ng mentor ko before. Pag meron kang na-experience ng mga no, okay lang yan. Tuloy-tuloy ka lang. Lagi mong tatandaan, merong tao na naghihintay ng opportunity na ino-offer mo. Hinihintay ka lang nila. Okay? Imagine kung nagpadala kami dun sa mga no din namin before, di ba? Wala po sana tayo dito ngayon. Okay? Lagi mong tatandaan, mga mentors, di ba? Kung ano man yung nakita mo sa mind mo na mangyayari sa'yo dito, mangyayari at mangyayari yan. Given po talaga yung mga ganitong sitwasyon na meron talagang hindi nag-go, normal po yan sa kahit anong negosyo. Okay? Pero dito, kailangan mabilis ka mag-proceed. Kaya dito, some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Next ka lang kaagad. Okay? The faster na nagmo-move on ka, mas maganda. Sabi ni Mentor Irene, tama Mets, may dalawa ako scene zone last week. Ngayon nag-reply na, tapos yung na-talk ko na, interested na. O, di ba? So, ganyan lang po tayo. Tuloy lang. O, di ba? Si Mentor Irene, ang dami din niyang rejections. Pero finally, di ba, nakakatuwa kasi may mga nag-go na sa kanya.
'Di ba? So last time platinum naman, o 'di ba? So congratulations Mentor Irene, wala talagang imposible. So next, sabi nga dito no, law of sowing and reaping. Lagi mo lang 'tong tatandaan. Merong law na alam mo 'yon, 'pag ito lagi nasa mind mo, tutuloy-tuloy mo talagang gagawin yung negosyo. Okay? Katulad 'to ng ano no, ng mga universal laws sa mundo. Like for example, law of gravity, 'di ba? 'Di ba according to law of gravity, pag galing sa taas babagsak 'yan, tama? Kasi that's according to the law of gravity. Okay? So parang ganun lang din po itong law na 'to, no? Itong law of sowing and reaping. Okay? Lahat ng tinatanim mo, aanihin mo din. Okay? This is the reason why mapapansin nyo to no, sa mga mentors, may mag-go man or hindi, okay lang. Tuloy-tuloy-tuloy lang. Because ito yung nasa mind natin. Aanihin mo din yan. Pwedeng hindi mo anihin yung mismong kinausap mo, pero meron at meron ka makakausap na parang mga bagong tao na ibinigay sa'yo ni Lord dahil sinisipagan mo yung negosyo. Ganun lang po siyang kasimple. Okay? Walang nagtatanim na hindi aani. Hindi ka lang po aani if magki-quit ka. Ganun lang siyang kasimple. Okay? Pero lahat ng tinatanim mo ngayon, aanihin mo rin yan. Pero definitely, if hindi ka nagtatanim, hindi ka rin po aani. Kaya dito, no, mindset mo, share ka lang ng share ng share ng share ng negosyo natin every day. Okay? And sabi nga dito, no, it's always a no if you don't ask. Okay, another mindset. Let's not judge sa mind natin. Okay, minsan kasi may ganito tayo, no, ay baka feeling ko hindi naman to interested. Ay baka feeling ko hindi naman to magugo. So hindi ko na lang siya tatanungin. Tanggalin po natin yung yan sa mindset natin ha. Don't judge because you are not a judge. So dito no, ano 'no, huwag ka mag-judge. Kasi hindi mo alam ha, may ganito ha, sa totoo lang, minsan yung mga hindi mo ini-expect or madalas yan pa yung naggo-go. Tas yung mga ini-expect mo, yan yung mga hindi naggo-go. Nangyayari talaga yun. And it's always a no if you don't ask. Alam mo, I've learned this the hard way. Kaya tumatak talaga sa akin before, kahit sino talagang tao kakausapin ko. Alam niyo before, meron akong ganito kasing experience, I am, ano. Yeah, si Mentor Apollo. Talagang lagi kang consistent ka sa Madam Krish, Mentor Apollo. Madam Krish talaga. But anyway, so, meron akong ganito experience before, kaya tumatak talaga to sa akin. Meron ako before na friend, as in super close ko siya na friend, office mate ko siya. Tapos yung office mate ko na yun ano, hindi ko siya ino-offeran talaga ng business kasi feeling ko hindi naman siya into this kind of business. Feeling ko hindi naman siya mag-go. Alam mo yon? So hindi ko siya ino-offeran, hindi ko siya sinesharean. Okay? Now, alam niyo, nagulat ako one day, nagkita kami sa office. Nagkita kami sa office. Sabi ko, oh, ba't nandito ka? Sa office ng IM. Sabi ko, ba't nandito ka? So sabi niya may nag-invite daw sa kanya. Tapos nagustuhan niya yung negosyo, nag-go siya. 'Di ba? So sabi ko, talaga? So, ay sayang, sana sa akin ka na lang na nag-go. So sabi niya, oo nga sayang kasi hindi mo ko ini-invite sa business. O 'di ba? Ouch. 'Di ba? So kakilala ko, office mate ko. Kasi na-judge ko siya sa mind ko na hindi siya interested, napunta siya tuloy sa ibang team. So simula noon, ang mindset ko noon ay, grabe, talagang sharean ko talaga lahat. 'Di ba, ng mga friends ko. Kasi akala ko hindi siya maguguwi, akala ko hindi siya sa ganitong negosyo, akala ko, feeling ko negative siya sa networking alam mo 'yon? Pero may tao na nakapag-share sa kanya at nagustuhan niya pala. Okay? So always remember this, it's always a no if you don't ask. So huwag ka magja-judge. Okay? Ang tip ko sa inyo, no? Sabi nga dito, no, mindset, always study the business. Aralin lang natin ang aralin yung negosyo kasi minsan, ano, kaya naman tayo hindi confident when it comes to sharing the opportunity is because yung knowledge natin, ano, mababa pa. Tama ba? That's the reason why kapag bago ka, possible hindi mo pa alam kung ano sasabihin mo, parang hindi ka pa ganun ka sobrang all out sa pag-share. Tama kasi baka mamaya pag may tanungin sa'yo, hindi mo alam kung paano sasagutin. Tama ba? Kaya this is the reason why our mentors are telling us to always attend the trainings and mentorings. Hindi po yan para sa mga mentors ninyo, para po sa inyo yan. Okay? Para mas maging confident ka when it comes to sharing the opportunity. Okay? Kasi yung confidence po natin, it's directly correlated sa knowledge po natin sa negosyo. Okay? So if you want to be more confident,
'Di ba? When it comes to sharing the opportunity, we have to study the business every day. Kaya nga, 'di ba, nakakatuwa kasi talagang even gumawa po tayo ng trainings and mentorings na pang Canada and US, pang international para ma-cater po kayo to make sure na talagang ano no, na makakasabay kayo sa mga trainings and mentorings kasi we understand na yung mga ginagawa po natin dito na trainings na gabi namin ay possible di kayo nakakasabay kasi by that time possible nasa work ka na, tama? Kaya dito, no, participate tayo sa mga ganito mga trainings and mentorings. This is not for us. This is for you. Okay? So, ayan. So, sabi nga dito, invite everyone. Huwag ka mag-judge. You must detach from the outcome. Anong ibig sabihin yan? Diba? Minsan kasi feeling may mindset na ganito na kapag in-invite mo, you're expecting na kaagad na mag-go siya. Alam mo yon, parang feeling mo dapat lahat ng i-invite mo dapat mag-go. In reality, kahit sa ang negosyo, normal po. Diba? Numbers game talaga. You have to go through the quantity bago mo makuha yung mga quality or yung mga mag-go sa negosyo natin. And another mindset, our job is to educate, not to sell. Okay? Kasi kapag ganyan ang mindset mo, yes, to follow na mabebentahan mo siya, especially if na-educate mo siya, no? Okay? Pero bottom line ito is, di ba, just keep on sharing, just keep on educating other people. Okay? Kasi kapag ganito ang mindset mo, marami ka talagang sharean. Act as a consultant focusing on education. You just want to educate them about the barley, benefits of the barley, baka makahelp. You want to educate them about having an additional business or additional stream of income habang nagtatrabaho. To follow na lang po yung commissions, to follow na lang po yung ano no, yung mga direct referrals. Okay, kapag ganyan po tayo. Okay, are we learning mga mentors? Now, sabi nga dito no, the key to success is to raise your standards. Okay? Now dito ano, as we go through each of the each of the activity, okay? Mga mentors, maganda taasan natin yung standard natin. Ibig sabihin ito no, for example, nag-i-invite ka every day. Okay? Maganda na taasan mo yung standard mo. Ibig sabihin, taasan mo yung number of invites mo. I-challenge mo yung sarili mo. Huwag ka lang ma-comfort zone sa isa or dalawang invite lang, okay na. Okay? Kasi 'di ba sabi nga numbers game. Okay? Ibig sabihin damihan po talaga natin yung kinakausap natin. Dapat ganyan yung level ng standard mo. Okay? If you want to achieve something great, okay, kailangan mataas po ang standard po natin. Kasi for example, meron na, bakit ganun men? 'Di ba wala nagugusa kinakausap ko? 'Di ba? Ang question diyan, ilan ba yung kinakausap mo? Tama ba? Baka mamaya kinakausap mo lang isa or dalawa sa isang araw. Okay? If you want to have results, maganda taasan natin yung standards natin. Okay? Ganun lang po siyang kasimple. Now, let's go to the first point. First I am 5, which is prospecting. Ano bang ibig sabihin ng prospecting? It says here, it's to search for possible business partners. Okay? So, ibig sabihin sa prospecting, hindi ka pa nito nag-i-invite ha. Nagpa-prospect ka pa lang. Nagsisearch ka pa lang ng mga possible business partners mo. Meron kasing dalawang klase ng network, ano? Sino ba yung mga ipa-prospect mo? Warm network, cold network. Warm network, ito yung makakilala mo. Cold market, ito yung mga hindi mo kakilala. Sa manual, di ba tinuturo po ito? Sino daw po ba yung dapat una nating kakausapin muna? It's our warm market. Tama? Bakit warm muna? Kasi trust is already established. Okay? Mga mentors, may advice to you, lalo na sa mga bago. Huwag ka muna mag-cold market hanggat di mo po kinakausap yung mga warm mo. Okay? You have to go through your warm network first. Mga kakilala muna. Kasi kapag hindi mo po yan i-invite po yan ng iba. Ang dami na po namin na experience niyan dito. Sasabihin ng leader, men, itong friend ko na-invite na ng iba. 'Di ba? The question is, in-invite mo ba siya? Kasi baka mamaya hindi mo naman siya na-invite, given talaga na may invite yan ng iba. Okay? Kaya dito, naubusin po muna natin yung mga kilala natin. Then you go to your cold market. Okay? Huwag ka muna mag-invite ng di mo kakilala. Start ka muna sa mga kilala mo. Okay? Ang goal mo is maipaalam mo sa kanila kung ano po yung ginagawa mo. Okay? Kaya nga dito, di ba sabi nga kanina, your goal is to educate them. Okay? For example, nag-open ka ng restaurant mo.
Hindi naman siya yung tipong, "Uy friend, nag-open na yung restaurant ko, kumain ka na dito ngayon, ngayon na, ngayon na." Alam mo yun? 'Di ba hindi naman tayo gano'n siguro, 'di ba? You just educate them, "Uy, nag-open na pala yung restaurant ko ha, baka interested ka, kain kayo one of these days." 'Di ba? So gano'n ka, 'di ba? So you're just educating them, okay? Gano'n yung goal mo, 'di ba sa negosyo mo, maraming makaalam ng ginagawa mo, particularly your warm market. Okay? Then 'pag naubos mo na yung warm mo, good news. Kasi merong ganito, "Hala ubos na yung mga kakilala ko, paano na 'yan?" Eh, di good news, congrats. Alam mo kung bakit? Cold market ka na at cold market bilyon ang mga di mo kakilala na mama-market mo. Tama? Ano po bang mas madami? Warm market or cold market? Mas marami ang cold. Billion 'yan, eh. 'Di ba? Kaya ang goal mo dito kapag bago, maubos mo ang warm market mo. Kaya nga usually advice natin dito ano, in 1 to 2 weeks dapat ubos mo na yung warm mo para makapag-proceed ka kaagad sa cold market. Okay? Next, another ano 'no, must when it comes to prospecting, dapat meron ka pong prospect list. Okay? It's a must na may prospect list ka. Ito mga mentors, I have a prospect list. Ayan, oh. O 'di ba yung pang-guard pa na sinusulat yung ano, Valiant pa, eh, 'no? So, dapat ano, meron ka po talagang listahan ng mga prospects mo, okay? Kasi sa dami ng kinakausap natin, sa dami ng distractions, puwedeng makalimutan mo yung mga names na 'yan. Pero if isusulat mo 'yan, puwedeng may mga mababalikan ka. Importante po, this is what separates yung mga successful network marketers, 'di ba, or mga professional network marketers sa mga amateurs. They have a prospect list. Okay, dapat sinusulat po talaga natin yung mga listahan, yung ano 'no, yung mga prospects natin para may maifa-follow up po tayo later on. Sabi nga dito 'no, start with 200 names. 'Di ba sa manual lagi po natin din 'tong sinasabi, 'di ba? Start ka magsulat 200 names na mga kakilala mo. Reconnect ka sa mga warm network mo. Kaya nga ito mga mentors ano, lagi namin usually ina-advise din namin 'to 'no, kapag bago ka, 'wag ka muna mag-post, eh. Sa totoo lang, 'wag ka muna mag-post kasi ang goal mo, makausap mo muna lahat ng mga inilista mo. Kasi baka mamaya, 'di ba, hindi mo pa sila kinakausap, alam mo 'yun, mega post ka na, kumbaga may idea na sila kung ano yung i-o-offer mo sa kanila, tama ba? Kaya dito 'no, we want to spark curiosity. We want to make sure na may invite mo isa-isa yang mga 'yan. Okay? Kaya we don't usually advise na post ka na kaagad, 'di ba? Kasi ang goal is ma-approach mo lahat ng mga inilista mo. Okay? Wala na kasing curiosity, eh, kapag nakikita ka nila mega posting na. Pero although case to case basis naman 'to ano, okay? Pero ang importante maisa-isa mo yung mga nilista mo na prospect, makausap mo po sila. Ang goal kasi natin is mapa-curious mo sila, mapatanong mo sila about our opportunity, okay? So when it comes to prospecting, ito yung pwede mong gawin ano, you can categorize MAN. Sino sa mga kilala mo yung may money? Sino sa mga kilala mo yung may authority? At sino sa mga kilala mo yung may needs? Kapag naglilista ka ng prospect mo. Okay, kasi possible ang question dyan. So, sino po yung mga isusulat ko, yung 200 names na yon? Paano ko sisimulan? O, categorize mo. Sino sa mga kilala mo yung may money? Yun yung M. Diba? Ito yung mga tao na money is not a problem for them. It's not an issue for them. Kailangan lang nila maintindihan yung negosyo. Possible may credit card yan. Possible ito yung may mga savings, naghahanap talaga ng negosyo na mapag-iinvestan. 'Di ba? Or they're very open ano sa health and wellness, alam mo 'yon? Talagang 'pag maintindihan lang nila kukuha talaga yan ng package. Sino sa mga kilala mo yung may money? Okay? Next, A. Sino sa mga kilala mo yung may authority? Okay, ito yung mga kakilala mo na maraming connections, 'di ba? Ito yung mga kilala mo na 'pag sila nag-invite, marami talaga silang may invite, sulat mo 'yan. And then N, ito yung pinakamahalaga, sino sa mga kilala mo yung may needs. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga prospect mo na talagang matindi kumayod ano, kasi matindi talaga yung pangangailangan sa pamilya, 'di ba? Ito yung mga kilala mo no na need talaga nila ng opportunity, they're willing to have ano no, another side income, 'di ba? So sino sa mga kilala mo yung may needs, isulat mo 'yan. Okay? So that's how you ano no, write down your prospects. Ika-categorize mo siya, MAN. This is what you call smart prospecting.
Okay? Smart prospecting yung tawag dyan. Now, sabi nga dito, no, habang sinusulat mo yung mga prospect mo, pwedeng ina-assess mo yan isa-isa kung saan siya interested. Sabi nga, di ba, know your audience. Ikaw po yung nakakaalam sa prospect mo. Pwedeng isusulat mo dyan, ano, beside the name of the person, if kung saan siya interested, di ba, kung tingin mo saan siya, ano, no, tingin mo saan siya mag-go based sa assessment mo sa kanya, pwedeng, itong taong to, di ba, magugustuhan nito, health. Di ba, itong taong to, mahilig to rumakit, gusto nito ng part-time income. Itong friend ko na 'to naghahanap 'to ng investment, 'di ba? Gusto nito ng business. So i-assess mo isa-isa yung mga prospects mo para alam mo yung mga pwede mong i-offer sa kanila pag kinausap mo na sila, and keep adding every day for follow-up. Okay? Keep adding every day. Kasi sa totoo lang, pwedeng mag-start ka sa 200 prospects, pero as time goes by, madadagdagan at madadagdagan yan. Lagi mo lang itong tatandaan, na sinabi rin to ng mentor ko din before, no? Every time may pinapakitang tao sa'yo, every day, may purpose yan kung bakit siya ipinakita sa'yo. Okay? Kaya dito, no, 'di ba, pag may mga tao ka na na-encounter, add mo yan sa prospect list mo. Ang goal mo is ma-sharean mo siya. Kasi hindi mo alam, 'di ba, you could be the person na pwedeng makapagpabago ng life niya. Kaya ang prospecting, it should be part of your life every day. Again, huwag ka mahihiya. Again, you are an agent of hope. You hold a great opportunity for everyone. Parang ganito lang siya. Pag ikaw nakakita ka ng cure sa cancer, ikakahiya mo ba? 'Di ba hindi? Ipagkakalat mo siya. Tama? So parang ganun lang din dito sa negosyo natin, 'di ba? May nahanap ka ding cure. Cure sa cancer sa bulsa, o 'di ba? Hindi mo siya dapat ikahiya na i-share ng i-share, 'di ba? Lalo na yung produkto natin, napakaganda ng product natin. Okay? So ayan. So next, sabi nga dito, no, um habang nagpa-prospect ka, 'di ba? Nagsusulat ka ng mga ano mo, na nagsusulat ka ng mga names ng mga friends na alam mo na possible na mag-go dito, ano? Ayan. Ngayon, we can also do prospecting online. Okay? For example, nag-start ka na mag-approach isa-isa, 'di ba? Naubos mo na isa-isa yung warm network mo. Ngayon, pwede mo na rin gawin is mag-prospect ka din online. Diyan papasok yung attraction marketing or curiosity marketing. Ang ganda ng online marketing na training ni Mentor EJ nung nakaraan, kaya I strongly suggest talagang ano, no, balikan mo yung training na yon if you want to learn more about prospecting online. Pero this is just to give you a glimpse kung paano ba tayo mag-prospect online. Okay? So we do attraction marketing or curiosity marketing. Okay, when it comes to prospecting online. Ibig sabihin, ano, ang goal natin, maka-attract ka po ng mga Facebook friends mo, okay, about our business. How do you attract? 'Di ba, mga possible prospects? 'Di ba? We post inspirational or motivational quotes, 'di ba? Kasi ang mga tao talagang attracted 'yan sa mga positive. Kaya iwasan po natin yung pagpo-post ng negative. Okay? Next, you can also post about our products. Hindi naman siya dapat laging about facts, 'di ba? About 68 micronutrients about our products. You can post testimonies. 'Di ba? Actually, it's the testimonies that sell. Kaya pag may mga nakikita kang testimonies, compile mo 'yan. Pwedeng ano, no, mag-post ka ng mga testimonies. Okay, what else? You can also post our endorsers or ambassadors. Or ito yung pinakamaganda, being the product of your product. Ibig sabihin, ginagamit mo yung produkto. Okay? Yun talaga yung mas nakakapagpago sa mga prospects natin, yung nakikita nila na ikaw mismo ginagamit mo yung produkto mo. Next, you can also post about our business opportunity. Ibig sabihin, um, yung ano, no, yung business side ng I Am Worldwide, hindi lang about products, yung meron palang way para kumita ka din, 'di ba? You can also post activities. Yung for example, ano, may nabebentahan ka, 'di ba? Post mo 'yan, 'di ba? Nakita niyo naman kung paano mag-post yung mga mentors, tama po? Pero ito ha, 'pag bago ka, 'di ba, puwede kasi na ano, na hindi ka muna talaga tumodo ng posting katulad ng mga posting ng mga mentors. Minsan kasi yung mga bago, ginagaya na kaagad yung posting ng mga mentors, 'di ba? Pero bago namin i-post yung mga gano'n, hindi nag-start kami na hindi muna kami tumotodo ng posting, kasi ang goal natin is makapagpa-curious. Kasi kapag ibinibigay mo na lahat sa wall mo, 'di ba? Bakit pa sila magtatanong? Alam na nila yung ginagawa mo. Pwede na silang mag-research about it, tama ba?
Kaya dito, no, pag bago ka pa lang, huwag ka munang tumodo ng posting. Okay? Kumaga isa-isahin mo muna lahat ng mga prospects mo. Yun po yung advice namin sa'yo, no? Kausapin mo muna yan lahat. Okay? Then kapag ano na yan, ano, kapag dumating yung time na naubos mo na yan lahat, then saka ka na mag-start na mag-post sa wall mo. Okay? Pero even when it comes to posting sa wall, hindi siya pwede na more on puro ano lang, no, puro I am worldwide. Kailangan halo-halo siya. Okay? Pwedeng inspirational, motivational, o pwedeng about our products naman, then about our I am worldwide business opportunity, mga activities mo, 'di ba, sa business? Okay? Or pwedeng events, or huwag mo pa rin kakalimutan yung personal. Okay? Kasi baka ayaw natin, 'di ba, yung magmukhang tindahan yung Facebook natin. Okay? So ayan, tulad nga ng sinabi ni Mentor EJ last time. So pwede niyo panoorin yung online marketing na training ni Mentor EJ, napakaganda nun. Okay? So what else? You can also post on Facebook stories. Okay? Huwag kang tumodo ng posting dun sa wall mo, yung tipong 10 post a day ka. Hindi na lahat yun nakikita ano kapag ganon. Tumodo ka sa Facebook stories. Okay? Kasi maraming nagsisin dyan. Okay? Kaya dito na kapag magpo-posting ka, maganda at least 2 to 3 posts a day lang. Tapos pag-iisipan mo kung ano talagang ipopost mo. Kasi, kunyari, pag nagpo-post ka ng mga 5 to 10 posts in a day, lagi mo tong tatandaan ha, every time nagpo-post ka, yung engagement ng ipinost mo previously, bababa, hindi na masyadong ipapakita yan. Mas ipapakita na yung new post mo. Okay? So dito ano, wag kang masyadong massive mag-posting sa wall. Okay? We strongly suggest para mas maraming makakita ng post mo, 2 to 3 posts in a day, okay na yon. Okay? Kaya dito maganda pag-iisipan mo rin yung pinopost mo. Okay po? Ayan. Next, you can also create a Facebook page. Ito ha, marami na ako nakikita na nag-create po ng Facebook page dito. If you want to create an I am worldwide page, mga mentors, please, bawal po yung maglagay lang ng I am worldwide. Okay? Tapos yun na yun. Okay? Pag gagamitin niyo po yung I am worldwide sa inyong Facebook page, kailangan po may name po ninyo yan. Bawal po sa company mag-create ka lang ng I am worldwide product, I am worldwide organic product, ganun lang. 'Di ba? It's a must na meron po siyang name mo. For example, I am worldwide by Lini Ayento, for example. 'Di ba? So ganyan, kailangan may name po if gagamitin po ninyo yung I am worldwide. Okay? So yan. So how do you prospect as well? You can also add 5 to 10 friends every day. Diba? So sabi nga, diba, your net worth is your network. So if you want to have more prospects, mag-add ka po ng mag-add ng mga friends every day. 5 to 10 friends lang a day. Kasi in reality, 'di ba? Sa Facebook anything na massive na gagawin mo, pwede kang i-block ni Facebook. Hindi ka pwedeng mag-add ng 50 friends a day kaagad or 25 friends kaagad. Kasi pwedeng i-block ni Facebook yung activity na ganyan. So ano ka lang 5 to 10 friends a day. Pero bottom line, add ka lang ng add para marami kang marami kang mapaprospect or possible marami kang maraming mapa-curious sa pinopost mo. All right? Ayan. Yung iba gumagawa sila ng ng another Facebook account nila para makapag-prospect sa mga cold market. So pwede mo ding gawin 'yan. Okay? So you have your personal Facebook, you also have your business Facebook para mas marami kang ma-prospect. Like ako, I have my personal Facebook, I have my business Facebook as well. Okay? So ayan. So sample na mga tips lang yan when it comes to prospecting online. What else? Di ba you can also join buy and sell groups. Pwede ka mag-posting dyan. Okay? You can also, sabi nga dito na find your niche or interest and engage in a group. Okay, for example, kung mahilig ka sa dogs, 'di ba? You can join a dog lovers group. If mahilig ka sa what else? Ano ba mga groups? Parang si Cap, 'di ba? Car club, join siya ng car club, then dun siya nagpa-prospect. Ibig sabihin, pwedeng kang mag-add ng mga tao doon, 'di ba? Or pwede kang magbigay din ng value doon, maki-communicate ka sa kanila hanggang sa makakuha ka ng mga friends mo doon, 'di ba? O kapag naging friend mo yan, nakikita niya yung mga post mo, possible isa yan sa mga mag-i-inquire sa'yo. Okay? What else when it comes to prospecting? Pwede kang mag-like and comment sa mga Facebook friends mo, no? So yan yung tinatawag na pam-pam approach.
'di ba? Hindi mo sila directly ino-offeran, pero alam mo 'yon, like and comment ka sa kanila, 'di ba? Kasi itong mga mentors, 'di ba sa Facebook algorithm kung sino yung madalas na kinakausap natin, doon madalas pinapakita yung post natin. So ibig sabihin if you are engaging doon sa mga Facebook friends mo, okay, there is a possibility na makikita at makikita talaga nila yung mga pino-post mo and possible ma-interest sila. Okay? Eto 'di ba minsan iniisip natin ano, lalo na kapag hindi natin 'to alam, walang nagla-like and comment sa mga Facebook friends ko 'pag nagpo-post ako about business. Hindi 'yun dahil sa wala talagang may gusto ano, ng pino-post mo. Baka possible hindi lang nila nakikita kasi hindi ka nakikipag-interact sa kanila. Kasi sa Facebook kung sino yung madalas naka-interact mo, okay, dun madalas ipapakita yung post mo. Kaya pansin mo puro mga taga I am worldwide yung mga nakikita mo sa newsfeed mo, tama ba? Kasi baka mamaya yun yung madalas naka-interact mo, hindi pinapakita ni Facebook ngayon sa mga Facebook friends mo na hindi I am worldwide. Kaya dito once again mga mentors, pwede kang tumingin dun sa ano mo na sa Facebook friends list mo, 'di ba? Tapos pumunta ka sa mga profile nila, mag-like and comment ka doon sa mga latest post po nila. Okay? Para makita din nila yung post mo. Okay? What else? O kapag meron ka ng page, you can also, message your friends and then ask them to like your page. Ito, third-party approach to. Uy, friend, di ba, pasuyo naman, di ba, favor naman, please, pwedeng pa-help pa-like ng page ko. Thank you, o di ba? So, as simple as nagganyan ka na nagpa-ask ka to like your page, anong pwedeng mangyari? Uy, distributor ka na pala ng IM. Matagal na ako naghahanap ng ganito. Di ba, paano yung sa barley? O di ba, naka-ano ka na ngayon? Naka-prospect ka na ngayon. Okay? Or you can even do scripting or canned message. Ito, may mga gumagawa din ito. Like for example, yung nagme-message sila sa mga random people tapos they share yung for example, hello, 'di ba? For example, hello, this is Krish Venancio. I'm with I Am Worldwide Corporation. We offer health and wellness. Ano yan? We offer health and wellness products, 'di ba? Like the barley, the Garcinia, ganyan. Anything na pwede mong i-share, ano? You can also do scripting, okay, sa mga hindi mo kakilala. Okay, pero wag ka na mag-scripting sa mga kakilala mo, no? Kasi maganda. Ano 'yan, ano? Yung personalized, okay? So what else? You can also do Facebook Live, 'di ba? Of products, events, or opportunity. May mga gumagawa niyan. Talagang nila-live nila yung mga products, 'di ba? Hindi yung parang live selling pero more on siguro they discuss the benefits of the product, 'di ba? So you can do that also, 'di ba? Watch party, parang wala na atang watch party, ano? But anyway, may mga gumagawa din ito, buy and sell contact numbers, mini-message din nila. Okay? Ito mga sample lang 'to ng mga ano 'no, mga prospecting kung paano ginagawa ng iba usually. And then nagfi-Facebook ads, 'di ba? Ito yung kapag nag-grow mo na yung page mo, yep, you can pay Facebook para i-advertise yung business mo. Okay? Para mas maraming makakita and masala ni Facebook yung mga interest. Okay? So ito yung mga sample tips when it comes to prospecting online. Are we learning mga mentors? Okay, bottom line, okay, ang goal natin dito no is marami kang ma-add sa list mo ng mga possible prospects na pwedeng ma-interest sa negosyo mo na i-invite mo ngayon. Naglilista ka ngayon ng mga tao, okay? So ayan. So now, after prospecting, ano naman po yung next? Okay? Ito naman po yung mag-i-invite ka. Sabi nga dito, no, the purpose of the invitation is to get the prospect to view the information about the product or business opportunity. And your job is to pick curiosity. Hindi mo po goal mag-present. Ang goal mo is ma-invite mo sila, 'di ba? Na tingnan yung opportunity na ino-offer mo. Okay, yan lang po ang purpose ng inviting. All right? Now, ano ba yung mga sample ng mga inviting scripts? For example, nakapag-take down note ka na ng mga prospect mo. May mga na-prospect ka na. Okay? Ngayon, paano mo naman sila i-invite? Ito po yung mga sample ng when it comes to inviting. Ito, pinag-usapan na rin natin to sa manual, but this is how you invite prospects. As much as possible, 'di ba? Gusto natin yung more on parang casual approach lang. Kasi 'di ba minsan ang mindset natin sa inviting, yung parang ano, yung talagang namimilit tayo, 'di ba? Hindi po tayo gano'n mag-invite ano, more on casual inviting lang tayo.
Kasi ang goal natin ano is sila yung makapag ano no, yung mapa-curious po talaga natin sila, yung mapatanong talaga sila kung ano yung opportunity na ino-offer natin. Now, 'di ba naglilista ka ng prospect mo, tapos ina-assess mo yung prospect mo kung saan siya possible may interest. Okay, for example, ito, you have a prospect na you think very open sa business. Ito yung prospect mo na alam mo yung may money, 'di ba kailangan lang niyang maintindihan itong opportunity. Ganito ka lang mag-invite. Uy, bro, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? 'Di ba? So ganyan lang. Ano 'yun? So sabi niya. So ito sasabihin mo, yun nasa Itbulaga, yung ini-endorse ni Manny. Ito yung pinapakita ni Raffy Tulfo dun sa show niya, 'di ba? Hindi pa anong meron. Ah, okay. Actually nakita ko lang din sa internet, nagka-interest ako kasi maganda ang kitaan. 'Di ba? Kumusta? O 'di ba? So more on conversational type lang tayo. Okay? Sabi nga dito no, you can show pictures of our brand ambassadors for credibility. Okay? Or yung mga pictures, for example, ng Itbulaga ni Raffy Tulfo para mas lalo silang ma-interest. Kasi ito lang yung goal mo. Mapa-curious mo po sila. Okay? Pag tinanong ka, networking ba yan? Hindi mo naman siya itatanggi, sasabihin mo yes, pero iba to sa iba. Hindi ito yung usual. Partners natin dito sila Hart, sila Manny, sila Raffy Tulfo. Kasi minsan kaya lang naman nagtatanong kung networking ba yan. Kasi baka iniisip nila, no? 'Di ba? Minsan may ganun tayo, no? Baka scam yan. May mga ganun, 'di ba? Pero dito, no, by telling them na andito yung ano, no? Andito sila Raffy Tulfo, sila Hart, sila Manny, 'di ba? So may interest at may interest yan. Okay, kasi ang gusto lang naman nila makita is legit yung negosyo. Okay, gano'n lang siyang kasimple. What else? Okay, o sabi dito no, "Oh, bro kumusta? Nagkukumustahan kayo?" "Okey naman bro, ikaw ba?" Oh, ito yung sagot mo, 'di ba? "Okey na okey bro, ito adjusting sa pandemic. Actually, kaya ako napa-message sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. Nagdadalawang isip nga ako, eh, kasi baka hindi mo naman na kailangan, kaso baka makatulong, sayang lang din." 'Di ba? So ayan, so tatanungin niya, "Ano 'yan?" O 'di ba kasi nakaka-curious, eh. 'Di ba? Yung itong sinabi mo, nagdadalawang isip nga ako, eh, kasi baka hindi mo naman na 'to kailangan kaso baka makatulong, sayang lang din. So 'pag tinanong ka, "Ano 'yan?" 'Di ba? So babalik ka ulit dito sa script na 'to, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? 'Di ba ganyan ka lang whenever you're introducing, 'di ba? Familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Tapos tatanungin nila, "Ano 'yun?" O 'di ba? Sasabihin mo, "Ito yung pino-promote ni Raffy Tulfo, ito yung lumalabas sa Itbulaga, ini-endorse nila Manny." Okay? Ayan. Paano naman kapag product or health approach? Same thing. Familiar ka na ba sa barley? So ganyan lang, 'di ba? So ito yung iniinom nila Piolo, nila Hart, 'di ba? Nila Raffy Tulfo. So sabi nga dito no, build conversation, always end up with a question and be the product of your own product. Maganda nakikita nila na ginagamit mo din yung produkto mo. Okay, you can even share testimonies about our amazing products because it's the testimony that sells. Okay? What else? O kapag employee naman, you can use side income, racket, or extra income. Uy sis, may bago akong side income ngayon. Pioneering tayo dito ngayon sa US, pioneering tayo ngayon dito sa Canada, baka interested ka. 'Di ba? Online lang 'to, sobrang simple lang, baka gusto mong i-check, wala namang mawawala. Okay? We don't use the term business pag employee kasi minsan pag employee ang mindset, pag business ang pinag-usapan, they think gastos. Sasabihin niyan, "Ay, business wala akong pera." 'Di ba? Pero if you say extra income or part-time income, side income, they would be more open. Okay? What else? O pag ito third party approach, this is the most used type of approach. Very effective 'to. Dito mo gagamitin yung script na baka may kakilala ka ha, pero sila talaga yung target mo. Siyempre 'pag sinabi mo, "Uy, baka may kakilala ka ha na naghahanap ng opportunity or pagkakakitaan. Pioneering kami ngayon dito sa Canada or sa US." O siyempre kapag ganyan ang sinabi mo, "Sige, ano 'yan, interested ako." Puwedeng gano'n yung sabihin niya. Familiar ka sa I Am Worldwide? So gano'n ka lang. So dun lang umiikot po yung script natin. 'Pag tinanong ka, "Ano yang I Am Worldwide?" Ito yung pino-promote ni Raffy Tulfo, nila Manny Pacquiao, nila Heart Evangelista. Maganda siya, pioneering kami dito ngayon. O sige, paano 'yan? O sige, 'di ba? Diyan mo na i-share yung opportunity natin. Okay? Maganda 'tong third party approach kasi may mga tao talaga na ayaw nila directly na binebentahan sila. Okay? So dito no, if you say baka may kakilala ka, 'di ba? So sila mismo yung mag-i-invite sa sarili nila. Sige ako interested, bakit iba pa? Pwede naman ako. Mukhang interesting 'yan. Okay? Ayan. So other scripts, meron din tayong mga ganitong scripts ano? Ayan.
talking or money script, may na-discover ako kung saan magagawa mong kumita tuwing nagsasalita. Would it be okay if I share it to you? 4 p.m. tomorrow? Ito, no? Bakit 4 p.m. tomorrow? Kasi di ba may mga IBP tayo dito? Okay? Or pwede mong palitan yan. Would it be okay if I share it to you? Okay? Pag video naman yung isasend mo sa kanya. What else? Ito, nabanggit mo sa akin dati na pagod ka na sa trabaho, di ba? May idea ako kung saan magagawa mo makapag-resign at kaya matapatan yung kinikita mo sa trabaho mo o higit pa. Would it be okay kung share ko sa'yo? Di ba? Ito yung sample ng script, di ba? Na yan. What else? O advanced closing script. Kung sakaling merong isang pagkakakitaan na pwede kang kumita ng 30,000 a month, pero mangangapital ka lang ng 10K to 20K. Kung sakali ba may pangkapital ka, di ba? Or pwede mong taasan o 50K kung gold o 200,000 kung jade, di ba? So depende naman yan sa market mo. Okay, what else? May discover ako kung saan magagawa natin kumita habang nasa Facebook or cellphone. Would it be okay if I share it to you? Okay? So what else? Business proposal script. Meron akong business proposal sa'yo kung saan magagawa natin makapagnegosyo kahit nasa bahay lang. Would it be okay kung share ko sa'yo? Okay? Or what else? Another script. Meron akong business, nag-e-expand dyan sa area nyo. Diba? At naghahanap ako ng mga tao na katulad mo na taga dyan. Kung sakali ba interested ka pa kumita on the side bukod sa trabaho mo. Okay? So there are a lot of scripts. Actually, itong mga scripts na to, no, nasa Stormbreaker page natin to na album. You can, go to the album tapos i-check niyo yung mga scripts. Ito lang yung mga sample scripts natin. O ito sample, baka meron kang kakilala na gustong kumita habang gamit ang cellphone. Would it be okay kung i-refer mo ko? 'Di ba? Ito third party script naman to. Okay? Ito mga sample lang to. Hindi naman siya yung tipong kailangan gayang-gaya. This is just giving you an idea kung paano ka po mag-approach. Then you can tweak this. Pwede mong i-personalize depende kung paano ka kumausap ng tao. Okay? Or paano ka kumausap ng mga friends mo. Kasi we don't want to sound scripted sa totoo lang. Kasi ramdam ng mga friends mo kung scripted ka 'Di ba? Pero this is just our guide kung paano yung idea ng pagkausap natin sa kanila. For example, ito side project. Meron akong bagong project na ginagawa ngayon at kasama ko mga successful na negosyante dito kung saan magagawa natin kumita on the side and we are forming a team. At isa ka sa napili ko, would it be okay kung i-share ko sa'yo? So sample lang to ng mga ng mga scripts natin. Okay? So ayan. So natututo po ba tayo mga mentors when it comes to inviting? Okay? Kaya dito, mahasa ka sa inviting the more na mas marami kang kinakausap. Kaya marami ka po talagang matututunan kapag ginagawa mo. Kaya hindi lang po enough talaga yung uma-attend ka talaga ng mga training and mentoring. Maganda ina-apply mo po talaga siya. Okay? So, ayan. So, for example, ito sample. Meron kang friend na nagtanong. 'Di ba? Ito yung sample ng sagutan din, For example, may nagtanong, how? Paano po mag-join sa IM? Kasi possible nakita yung post mo. 'Di ba? So ito yung sample Actually parang more on pang cold network to pang cold network. For example, may di ka kakilala na nagtanong sa 'di ba nagtanong, "How paano po mag-join sa IAM?" "Hi, blessed day. Thank you for showing interest in the opportunity. 'Di ba may I know your location, background and contact number?" O sinend niya na yung details niya. "I see, may I know if saan mo nalaman yung IAM worldwide or product? Nakita ko sa Facebook, Itbulaga, etc. Need ko ng extra income product kasi may sakit." Ito yung mga sample ng sagutan niya. Okay? So ito yung pwedeng sagot, ito yung pwedeng way ng pagsagot mo. We have a system na magugustuhan mo, super ma-appreciate mo siya, and nagka-qualify ako ng mga pwedeng maging part ng side project na tuturuan ko kumita ng 5 to 6 digits weekly or monthly. Manny Pacquiao, Heart Evangelista, Jerome Esco, Piolo Pascual, Liza Soberano, and other popular celebrities are our ambassadors and are part of this business. We are being featured in Eat Bulaga every day in Bawal Judgmental segment. And pwede mo idagdag dito na lumalabas din po tayo kay Rafi Tulfo. Paano po? How? Meron kang 2 options para malaman ng full details about the business. First option, video presentation. Pero need mo siya panoorin ng isang upuan lang and with full attention para mas ma-appreciate and maintindihan mo. Second option, attend ka ng live business presentation via Zoom. And need mo bigyan ng time and tapusin para mas ma-appreciate mo. Meron tayo every Monday, Wednesday, Saturday, 'di ba? 4 p.m., 'di ba?
Friday 6 p.m., Sunday 1 p.m. Kaya dito, no, kung gusto mong umattend sila ng live Zoom presentation, maganda, kailangan aware ka sa mga Zoom presentations natin. Pero mostly, ginagawa natin video presentations, di ba? So, okay din naman yung video presentation. Parang ito, no, mas pinapapili mo lang siya kung ano yung preferred niya. Okay? So, ito yung sample, ano, kung paano ka mag-schedule ng mga prospects mo na mapanood yung presentation. Okay? Ito sample script lang naman ito. Pero mostly, di ba, video presentation na lang tayo. Ayan. So, ayan. So, sample lang yan ng mga scripts. I hope that you are learning, ano, dito sa ating, ano, no, dito sa ating session. So, sabi nga dito, no, inviting best practices, have a standard. Sabi nga dito, no, success will not lower its standard to us. We must raise our standards to success. Ibig sabihin, if you want na mas marami talaga na maguguno, maganda marami ka po talagang kakausapin. Okay? So sabi dito, the prospect list is a must. This is what sets apart amateurs from professional network marketers. Again, don't forget your prospect list. Okay? So next, be active in inviting. Don't wait for inquiries to invite. Message and call people to invite. Ito yung minsan sa isa sa mga downfall, ano? Pag nag-post na tayo, we expect na tao po talaga yung lalapit. Yes, possible, meron na lumapit at mag-inquire. Pero ano po, ano, ibig sabihin ng be active in inviting, huwag ka lang mag-rely sa mga mag-i-inquire sa'yo. Maganda ikaw po talaga yung mag-reach out sa mga kakilala mo. Okay? Kasi hindi naman talaga lahat nakakakita ng post. Tama? Especially sa Facebook algorithm right now. Okay? Now, number 4, sabi nga dito, no, KISS or KISS. Just keep it short and simple. Never say anything unless you can explain everything. Okay? Kaya dito, no, let's just keep on inviting. Diba? Ang goal mo mag-invite, hindi po mag-present. Okay? Kaya dito, no, just keep it short and simple. What else? So sabi nga dito, no, know your IBP schedule. Okay? If you want them to attend the Zoom IBPs, maganda, aware ka po sa mga schedule ng IBPs natin. Okay? Pinopost din po natin yan sa ating group chat. Okay? What else? Number 6, maintain curiosity. Be excited, maintain curiosity, and talk with conviction. Okay? Dapat ikaw mismo, no, nakikipag-usap ka pa lang, ramdam na po kaagad yung excitement mo. Ikaw mismo sold out ka po sa negosyo natin. Okay? Number 7, utilize FORM. What is FORM? Okay? Ito po, F stands for family chit-chat, O stands for occupation, R stands for recreation, and then M stands for message. Okay? Ibig sabihin lang nito, no, bago ka mag-invite, pwedeng makipagtsikahan ka muna. Okay? Anything under the sun na pwede ninyong pagkatsikahan, ano? Like for example, family, occupation, recreation, ano ba yung ibang pinagkakaabalahan niya outside work, and then saka mo na siya i-invite. My friend, curious lang ako ha, familiar ka na ba sa IM? Diba? After nyo makipagkwentuhan. Okay? Now, sabi dito, no, 24 to 48 hour rule. Okay? While the prospect is excited doon sa ino-offer mo, invite mo na siya na panoorin niya na yung opportunity. Huwag mo nang papatagalin. Or invite mo na siya na mag-attend ng Zoom IBP natin. Huwag mo nang papatagalin. Kasi ang excitement ng tao, according to studies, within 24 to 48 hours lang. Okay? So after 48 hours, nawawala ang excitement niyan. So habang excited, ang goal mo is ma-invite siya na tingnan yung opportunity. Okay? So ayan. So sabi nga dito ni Eric Worre, if you're not recruiting, you have no business. This is the missing link in most network marketing businesses. Without recruiting, duplication doesn't exist and growth is impossible. Okay? So again, if you want to have a big network, ang susi po talaga is mag-i-invite. Hindi ka po pwede na magkaroon ng malaking team na hindi ka po nag-i-invite. Ganun lang po siyang kasimple. Okay? So ayan. So now, ito, papatapos na po tayo, no? Papunta na tayo sa presentation. Okay. So ang kagandahan po dito sa I Am Worldwide, ano? We have live presentations. Okay? Hindi ka na mahihirapan kahit bago ka when it comes to the presentation. Why? Kasi sabi nga dito, no, we have live IBPs every Monday, Wednesday, and Saturday at 4 p.m. and Sunday at 1 p.m. PH time po ito. If you have prospects na pwedeng makanood ng time na yan, pwede mo po silang i-invite at ipasama dyan sa mga Zoom IBPs natin. Pero ang kagandahan, we also have video presentations, right? So you can take advantage of your video presentation and kailangan ready ka lagi sa tool mo na video.
Okay? Na mga mentors ha, 'di ba? Maganda ready ka sa tool mo just in case na for example may magtanong about our opportunity, 'di ba? Kapag i-share mo na yung business, ready ka na i-share yung video na 'yon, okay? Kaya maganda naka-paste na 'yan sa notes mo para share ka lang ng share. Okay? So ayan. So sabi nga dito no, ito yung dalawa na usually ginagamit natin para makapag-present. Live IBP, yun yung Zoom, okay, or video presentations. Okay? Now mga mentors, we're just so blessed Bakit? Kasi kahit bago ka kayang-kaya mo makapag-present. Okay, why? Kasi ang dami nating mga kabilaan na presentation and we even have video presentations. Okay, so ito yung mga sample ng mga IBPs natin via Zoom. Pero ito yung suggestion ko po sa inyo mga mentors, okay? We know na talagang na pwede naman nating i-utilize yung mga Zoom IBP or mga video presentation. Pero sabi nga dito the time is now to develop and round yourself as the person you wish to become. Break the bad and build the good within yourself. Take this opportunity also na habang inaaral mo yung negosyo, kailangan matutunan mo ding mag-present. Okay ba 'yon? Kailangan dumating sa point na ikaw mismo marunong ka po mag-present. Okay? Kasi sabi nga dito why do you need to present? Wala naging top earner na hindi po nagpe-present. Okay? Kaya ang goal mo, matutunan mo din pong mag-present. Actually, the fact na nakakapagsalita ka, kaya mo po mag-present. Okay? Lakasan mo lang po yung loob mo. And sabi nga dito, why do you need to present? Being accountable in your I am business. Okay? Kasi negosyo mo to. Okay? Maganda matutunan mo din. Ang goal mo kung ano nagagawa ni mentor, dapat kaya mo ding gawin. Kasi mas bibilis ang resulta mo. Kasi for example, meron kang friend, 'di ba? Ayaw manood ng presentation. Ayaw ding umattend ng Zoom. Gusto niya ikaw mag-present sa kanya. Mas mapapabilis ka kung kaya mo mag-present, tama? Ang presentation lang naman mga mentors, more on chika-chika lang naman 'to. Kwento-kwento lang. Okay? Kailangan lang alam mo lang yung mga details ng negosyo natin. Sa totoo lang may mga nakakapagpa-pay-in, hindi sila tipo yung kaya nilang i-present lahat, pero they know the details of the business o nakapag-present ka na nun. Tama? Pero i-challenge mo yung sarili mo na matutunan mo din po kung paano makapag-present kasi dyan ka po mas makaka-build ng team. Okay? Tsaka alam naman natin, di ba? For example, yung mga mentors natin, di ba? For example, kabilaan po talaga ang schedule eh. 'Di ba? Minsan may mga times talaga na i-check mo yung schedule with your mentor. Pero kung for example, meron ka ng prospect na kailangan na niya ngayon na ng information, at least kung alam mo na, mas mapapabilis ka po. I-share mo lang naman sa kanya. Okay? Again, you're just sharing. Okay? Ganun lang siyang kasimple. Kasi sabi nga dito, need natin na mag-step up sa negosyo natin para you can share the business anytime and anywhere. You have the full control. Okay? Advantage mo to yung marunong ka po mag-present. Okay, siyempre sa simula, mangangapa ka pa, pero as time goes by, kakakinig mo ng presentation, matututunan mo din yung magpe-present. Ito yung tip ko sa inyo mga mentors. Paano mo matututunan mag-present? Makinig ka ng makinig na makinig ng IBP. Alam niyo ba before, hindi rin ako marunong mag-present. Natuto lang ako kakakinig ng IBP. Nire-record ko pa yan. Dati wala pa kami mga Zoom presentations. Yung mga presentation namin before sa office pa, nire-record po namin. So, ang ginagawa namin, bago matulog, papakinggan, pagkagising, papakinggan, di ba? Yan lagi nag-play sa background, IBP. Alam mo, pakinggan mo ng pakinggan yung IBP, yung mga video presentation natin. Pag pinapakinggan mo ng pinapakinggan yan, ikaw mismo magugulat sa sarili mo. Kung ano yung sinasabi ng prospect, nagugulat ka na sinasabi mo na din. Di ba? Di ba parang kanta lang yan? Paulit-ulit mong pinapakinggan, mamememorize mo din. Kaya yun ang tip ko sa inyo. Paulit-ulit-ulit mong pakinggan. O ayan, sabi ni Mentor Kath, music in my ears. Yes, oo. Paulit-ulit mong papakinggan, mamamaster at mamamaster mo din yan. Parang kanta lang yan, maniwala ka. Kala mo hindi mo alam yung sasabihin mo, pero the more na pinapakinggan mo, kung ano yung madalas na pinapakinggan mo, nasasabi mo na din. Kung gusto mo ma-master ang pag-IBP, pakinggan mo na pakinggan yung IBP. Kasi dito, it's a must, na kung gusto mo lumaki talaga ang network mo, matutunan mo kung paano mag-present. Sabi nga dito, tips for an effective presentation, know and believe in your product. Kaya dito, it's very important that you master your product. You know the details and what the product can do.
Okay? Be the product of the product and gather or have your own testimony. Kaya dito, no, maganda ginagamit mo po talaga yung produkto at, di ba, familiar ka sa mga benefits ng product natin. Okay? What else? Sabi nga dito, no, if you don't believe in your product, neither will your customers. Kaya dito, no, before you convince others, ikaw muna yung number one na dapat convince sa negosyo na ginagawa natin. Okay? Ikaw yung number one na sold out. Okay? O sabi nga ni mentor ko, I am radio. Oo, yes po, sabi ni mentor Jessica. So next, another tip for an effective presentation, know and believe in yourself. Okay, maniwala ka na kaya mo. BYBO principle. People buy you before they buy the opportunity. Ramdam na mga kausap mo kung ikaw mismo sold out ka sa negosyo at believe ka sa opportunity na ino-offer mo. Kasi ang binibili ng mga prospect natin, it's not really the product, but people buy your conviction more than the product or opportunity you're offering. Okay, ramdam nila kung ikaw mismo sold out ka sa produkto mo or sold out ka sa negosyo mo. Okay? What else? Sabi nga dito, know your audience. Know what your prospect wants. Kaya nga 'di ba kanina sa prospecting pa lang nililista natin kung ano ba yung possible interest ng prospect natin. Okay? Para alam mo kung ano yung mga possible na pwede mong sabihin sa kanya. Kasi ang prospect mo, every time na ikipag-usap ka sa kanya, ito lang yung laging question niya sa mind niya. What's in it for me? Paano ako magbe-benefit dyan? 'Di ba? Kaya dito pag nakikipag-usap ka sa prospect mo, dapat ito yung ano 'no, ito yung dapat tumatakbo sa mind mo, 'di ba? What's in it for your prospect? Okay, hindi yung for example, magkano kikitain ko dito, hindi gano'n, 'di ba? What's in it for your prospect? Paano magbe-benefit yung prospect mo dito? Okay? Another tip for an effective presentation, sabi nga dito na offer a disclaimer, people don't want to be forced into buying or doing something they are not comfortable with. Ito yung wall mo between you and your client. Diba? So ito, no, pwedeng ganito ka rin kasi mag-share, no, para maging open siya, no, sa ipe-present mo. Friend, share ko lang to, pero it's up to you kung go ka or hindi. I just want to share this. Kasi alam ko makaka-help to sa'yo. Okay? So something like that. Okay? What else? State the problem. Why should they listen to you? Okay? To catch their full attention. Kaya pag mga IBPs, di ba? Hindi naman yan diretso presentation. Pag mga IBPs, ano muna tayo, no? Mindsetting muna. Bakit nila kailangan ng ganitong opportunity? 'Di ba? For example, ganito. O 'di ba friend, ito ha, share ko lang. Kasi 'di ba sa panahon ngayon, importante meron ka talagang backup eh. Kasi especially this pandemic, ang daming nawawala ng trabaho, ang daming mga negosyo na nagsasara. So dito no, it's very important na meron tayo talagang backup plan. Okay? So why should they listen to you? Okay, kasi sa panahon ngayon, importante yung meron ka talagang additional stream of income para ready tayo. Okay? Or what else when it comes to product naman, 'di ba? O this pandemic, 'di ba? Ang dami na nagkakasakit. So meron tayong produkto para diyan, para ma-boost yung immune system natin. Okay? Hanggang sa iyo offer mo na yung solution, which is your product. Okay? Or the opportunity that you are offering. Sabi nga dito, no, be a solution provider. Focus on solving the problem. Okay? Naintindihan mo na yung prospect mo may problema sa health, then i-offer mo yung produkto natin. Yung prospect mo, alam mo yon, naghahanap ng another way of, another stream of income, then offer mo yung opportunity. Okay? Sabi nga dito na facts tell but stories sell. Okay? Dito kailangan marami kang alam na stories. Actually, ito yung mga nakakapagpago talaga sa mga prospects natin. Stories of successful distributors, stories of mga natulungan sa health, ganyan. So dito no, kailangan marami kang ma-share sa prospect mo. Kaya dito be a story collector mga ments. 'Di ba? 'Yun ang advice ko po sa inyo. Sabi nga dito no, people will hardly remember facts, figures and information but they will never forget compelling stories and testimonies you shared. Okay? May purpose kung bakit may pinapakilala na mga mentor sa atin pag mga mentoring session. Hindi lang yun para ma-inspire ka. You can also use their stories para sa mga kinakausap mo. Kasi ang goal mo, ma-match mo yung sitwasyon ng prospect doon sa story na isi-share mo para makita din niya yung sarili niya na magagawa niya yung negosyo. For example, may kausap ka na nurse. Okay? Ngayon,
'Di ba? Meron kang story ng successful distributor na nurse din o i-match mo sa kanya para makita din niya yung sarili niya na kaya niya din 'tong gawin. Okay, nagigets po ba natin mga mentors? Ayan, I hope that we are learning from this session, ano? Sabi nga dito, no, he can also, share personal mistakes that lead you to realize the things you should have not done if you have known earlier. Okay? So, kailangan marami ka pong alam na kwento. Okay? So, sabi nga dito, no, translate goals into practice plus repetition, it's equal to success. Kaya ang advice namin sa inyo po, no, makinig kayo na makinig ng mga IBPs kasi matututunan niyo po kung paano po sila mag-present ng negosyo. Okay? So, ayan. So, malapit na tayong matapos. Closing na tayo. So, you're done with prospecting. Nakapag-invite ka na. You've learned a lot of scripts kanina. Now, presentation. Good thing we have video presentations. Pwede mong isend sa prospect mo. Pero sabihin na natin na yes, nagsisend ka ng mga videos. Mas maganda kung aaralin mo rin po when it comes to presentation. Now, let's go to closing na. Okay? Sabi nga dito, no, closing a sale is a mutual agreement of both parties as the buyer acknowledges that there is a need and the seller is able to fulfill the needs of the buyer. Ibig sabihin, pag na-close mo yung sale, okay, or na-close mo na yung prospect mo, ibig sabihin na intindihan ng prospect mo na need niya po yung opportunity na ino-offer mo. Okay, sabi nga dito when it comes to closing, it's not about forcing but sharing about what you believe. What you believe na makaka-help po sa kanya. Okay? Now, I want us to have this mindset when it comes to closing. Sabi dito, no, closing is the art of matching product benefits or opportunity benefits with customer needs or desires. Okay? Mako-close mo yung prospect pag naintindihan po niya, no, na need niya yung opportunity or produkto na ino-offer mo. Kasi kahit gaano mo pa, alam mo yon, kahit gaano mo i-share sa kanya na, alam mo yon, kahit meron kasing ganito eh. Kung ano lang yung alam niya, yun lang yung sinishare niya dun sa prospect without understanding ng needs ng prospect mo. Kasi kahit gaano mo ba kabongga i-share yung opportunity, pero if hindi mo natumbok kung ano po yung need ng prospect mo, hindi niya rin makikita yung sarili niya na magagawa at magagawa niya rin to. Kaya dito, no, it's very important na talagang kinakausap mo si prospect, inaalam mo kung ano yung needs niya, inaalam mo yung reason niya kung bakit siya na-interest, alam mo yon, para based doon sa benefits ng opportunity natin or product natin, 'di ba? Ima-match mo doon sa needs niya. Nagigets po, mga mentors? Doon natin mako-close si prospect. Okay? Sabi nga dito, no, before closing, para mas maging confident ka when it comes to closing, you're closing the deal, 'di ba? Attend ka po ng maraming mga trainings and mentoring kasi again, it's knowledge that boost confidence. Learn the stories of people. Sinabi natin yan kanina para pwede mong i-match doon sa sitwasyon niya. Mag-attend ka ng mag-attend ng IBPs, 'di ba? You can also learn from powerful closers. For example, nagko-close yung mentor mo for you. Maganda matuto ka, no, sa mentor mo kung paano siya nagko-close. Pwede kang mag-take down notes kung paano siya mag-close. What else? Diba? Don't be afraid to ask questions sa prospect mo. Kasi again, yan ang goal. Maintindihan natin kung bakit niya to kailangan para alam natin kung ano po yung i-offer po natin sa kanya. Okay? Before closing, i-visualize mo na done deal na or OTS na to. Okay? Kasi kapag ganyan ang mindset natin, na done deal na to, di ba? On the spot na to. Yan din yung ma-attract mo. Kasi kapag ganyan ka po makipag-usap sa prospect na done deal na, ibibigay mo din talaga yung best mo. Okay? So, master tee-up or edification para dun sa mga nagpapa-closing. Okay? Kailangan maintindihan ng prospect mo na yung taong kakausap sa kanya is, isa sa mga tao na makaka-help sa kanya kasi ikaw ang may influence sa prospect mo, mas makaka-help sa prospect mo, na, mas makaka-help sa mentor mo na mas madaling i-close yung prospect mo pag na-build mo yung influence ng mentor mo sa kanya. Kasi ikaw yung kakilala eh. So, kailangan ma-tee up mo or ma-build up mo yung mentor mo doon sa prospect mo. Okay? So, ayan. So, sabi nga, once na kinausap natin si prospect, let's always be closing. Okay? Ibig sabihin nito, ang goal natin is the moment na kinausap ka pa lang ni prospect, di ba? Naramdam niya na yung excitement mo, di ba? Kumbaga done deal na. Okay?
So dito ang closing hindi lang naman siya sa huling part, 'di ba? All throughout the conversation, ibigay mo yung best mo sa prospect mo. Okay? Closing mindset, sabi nga dito, no? Magtiwala ka lang sa sistema, ikaw mismo dapat sold out ka, huwag ka mahihiya, 'di ba? Be aggressive but don't be so pushy. How can you not be pushy? Okay? Diyan papasok yung ano no, yung pwede ka mag-invite ng mentor mo na pwede ka magpa-close sa kanya. Okay? Or you can share mga iba't ibang stories na makaka-help doon sa prospect mo para ma-realize niya na need niya ng opportunity natin. Okay? Be confident and positive that the client will definitely earn. Make them realize the need. Okay? Maging confident ka lang na itong opportunity na ino-offer mo, no, 100% kikita sila dito. 'Di ba? Gawin lang nila yung sistema. Okay? What else? Be sincere and make them feel that you will help. When you say it, do it. Diba? Sabi nga dito, never promise anything that you cannot deliver. And you can also ask questions to know their emotional pool. Ito yung hugot. Diba? Alamin mo kung bakit niya ba gustong gawin tong negosyo. Okay? Kasi again, ang goal mo is ma-match mo yung benefit ng opportunity natin doon sa needs ng prospect mo. Okay? Now, ganito, di ba? Pinapanood mo ng video yung prospect mo. Okay? Di ba ito yung flow natin lagi when it comes sa conversation sa prospect natin? Ang flow is, di ba, nag-prospect ka, nag-invite ka, na-interest sila sa opportunity, so sinendan mo sila ng video. Kailangan naka-mindset yung prospect mo ha, na kailangan mag-uusap kayo ulit after nila mapanood yung video. Okay? Kasi after niya mapanood yung video at nag-usap kayo, syempre, tatanungin mo siya, kumusta, napanood mo na yung video? Ano nagustuhan mo sa video? Diyan mo na makikita yung interest ng prospect mo, kung interested nga ba talaga siya. Ito yung mga buying signals. Kung na ano no na nagso-show na interested yung prospect mo. They ask a lot of questions, 'di ba? They are enjoying what you are showing them. They talk about how they can handle it when they own the product and they want to know more. Ito yung mga sample. Sasabihan kanya na ay mukhang maganda to. Mukhang interesting to, mukhang okay siya, 'di ba? Naku, gusto ko nito. Matagal na ako naghahanap nito. Yan yung sample ng mga buying signals. Okay, pag nakitaan mo na ng buying signals, kailangan ma-close na yan. Sabi nga, when it comes to closing, make it simple, make it fast enough, deliver your plan for the client, na kapag nag-start ka dito, no, ito yung gagawin natin. We can provide options. Okay? Anong options yung ipo-provide mo, di ba? Instead of asking them, di ba, na ano, mag-go ka ba or hindi? Di ba? Ang tanong mo na dyan, assumptive closer na tayo, no? Anong nagustuhan mo? Mag-jade ka ba? Magpa-platinum? Mag-gold? Magki-credit card ka ba? Magta-transfer ka sa bank? Okay? So mga sample lang to ng mga tips, ano? But I know na marami dito mga bago, ano? You can observe your mentor how they close. Okay? Pero ito mga sample tips lang to when it comes to effective closing. Plan for the client on how to get the ROI fast. Diba? Or close the client's yes agreement to do the plan with you. Diba? Be confident, you know the system better. And ang goal natin is mag-on the spot po siya. Okay? Huwag ka lang mahihiya. Observe po natin kung paano nagko-closing si mentor, ano? 'Di ba? So, take down notes tayo. Okay? So, sabi nga dito na ito lang po yung flow ng ating closing. Okay? Assumptive closing na tayo. Anong ibig sabihin ng assumptive closing? Nag-assume ka na nagustuhan niya kasi wala naman po talagang umaayaw sa negosyo natin, tama? Lahat naman talaga nagugustuhan. Okay? Kaya dito, no, 'di ba, mostly pag nagko-closing, lahat muna ng questions ni prospect sasagutin natin. Pag wala na siyang questions, o ito na, assumptive closing na tayo. O sige, ganito, since nagustuhan mo naman yung negosyo, maganda po dito, makapag-start ka na po. Bakit? Kasi importante po dito yung positioning. Ito na yung one-leg closing. Para lahat po ng mga susunod na mga kausap namin, pwede po maging part ng organization ninyo. Diba? At alam mo, kapag ikaw nag-go na, ito po cut off. On or before Monday, nakapag-refer ka, pwede ka na rin kumita the following Friday. Magre-reflect na yung income sa account mo. Diba? Kumbaga, we give them the sense of urgency. Pwede naman kasi talaga sila mag-join next week, next month, next year. Walang kaso, di ba? Pero sayang yung time na pwede na sila makapag-go ngayon para ma-position po yung account nila. Okay? So, syempre, di ba? As you deliver that to your prospect, may intindihan niya na, okay. Yun palang importance sa mag-go ka agad. O, wag ka lang mahiya. Tanungin na natin yung package. Ano po bang package na nagustuhan mo?
Di ba, magja-jade ka ba, magpa-platinum, mag-gold, or magsi-silver? So, pipili siya ng package, di ba? O sige po, maganda po yung package na yan. Ano po ba ang mode of payment mo if ever? Magba-bank transfer ka ba? Magre-remittance? Di ba? Or magki-credit card ka. So, pipili din siya doon. O sige, credit card. Di ba? O sige, process na po natin. Tulungan ka na po namin sa pag-process. Huwag ka lang mahihiya. Di ba? Kasi kung nagustuhan niya na, edi tulungan na natin siya sa pag-process. Ganun lang naman siyang kasimple. Okay? So again, you can observe how your mentors are doing it. Okay? Kailangan may sense of urgency. It's not for us, the reason why we are closing it. Para rin yan sa mga prospect natin. Kasi pag na-position yung account nila, it's their advantage. Kasi automatic magkakaroon na sila ng points. Okay? Now, sabi nga dito, you can also do this, yung down payment. Meron kasi, for example, hindi pa ma-complete. 'Di ba? Kasi for example, lalo na kapag Jade, malaking amount yung nire-remittance, 'di ba? Pwede silang mag-down payment. Okay? To make sure na secured yung slot nila. Okay? Merong ganon para para ma-start na natin sila na maturuan. Yan po yung sa down payment para magpa-partial payment na sila and then i-deposit nila kaagad the next morning yung mga susunod. Okay? Within the week, makomplete po nila. Okay? Or you can even do calendar closing para naman sa mga hindi on the spot. Okay? Ibig sabihin, for example, meron ka makakausap na sasabihin sa'yo na, sige, i-check ko lang yung funds ko. Sige, i-check ko lang yung limit ng credit card ko. Diba? Kailangan kunin natin yung confirmation sa kanila kung kung kailan ulit kayo mag-uusap para matulungan sila sa pag-process. Okay? So, ayan. Yan yung ibig sabihin ng calendar closing. Additional tips when it comes to closing, phone calls or video calls are much effective than chats. So dito, it's very important na ito lagi naming ina-advise sa inyo, di ba mga mentors, kapag magpapahelp kayo sa closing, maganda, po talaga, Zoom. Okay? Para mas, mas nakakausap natin si prospect kasi nagkakakitaan tayo, di ba? Nakikita natin kung ano yung kumbaga mas yung trust ni prospect mas mataas kasi nakikita niya po tayo. Okay? So sabi nga dito be excited and talk with conviction. Diba? Huwag ka po mahihiya, ma-excite ka. Dapat ramdam niya po yan sa'yo. Power of choice. Diyan papasok yung mga natin, huwag mo na siyang tatanungin kung mag-go ka pa ba or hindi. Kasi lahat naman talaga ay go assumptive closer na tayo. Papiliin na lang natin sila. Mag-jade ka ba, magpa-platinum or mag-gold? Diba? Or when it comes to payment, magbabank transfer ka ba? Magki-credit card? Diba? Or magre-remittance? Ganyan na yung mga questions natin para mamimili na lang siya. Okay? Then sabi dito maintain your posture. Prospect should not feel that you need him. Always remember that you are giving an opportunity to help him change his life. Okay? Just act as a consultant here. Okay? Ibig sabihin, don't be meron kasing for example yung parang parang super desperate para sa pay-in. So kailangan hindi po maramdaman yun ni prospect. Ang goal mo lang is matulungan mo siya. You're just acting as a consultant. Hini-help mo lang siya, gina-guide mo siya. At the end of the day, 'di ba? Mag-go siya or hindi, 'di ba? I mean, mag-go siya. Okay 'yun. Kung hindi man siya mag-go, that's fine, 'di ba? Sa totoo lang hindi naman po ikaw yung nawalan. Okay? Kaya dito hindi kailangan ma-feel ni prospect na pinipilit mo siya para magka-pay-in ka. 'Di ba? Kailangan na ma-feel ni prospect you're here to guide. You're here to help them. Okay? This is an opportunity na makaka-help sa kanya. So practice lang. Okay? So yan yung makakasa ka po sa closing the more that you attend the trainings and mentorings, 'di ba? The more that you practice. 'Di ba? You observe kung paano po mag-closing yung mga mentors mo. Okay? Dapat kasi ang goal natin within 24 to 48 hours mag-go yan. Okay? And numbers game. The more na marami kang kino-close, the more na mas tataas yung chance mo na magkakaresulta ka din. Okay? And be ready with photos and stories just in case na, for example, may mga questions siya na about sa package, 'di ba? About for example, a testimony, 'di ba? Maganda ready ka sa mga tools mo, 'di ba? And maganda ready ka dito of course sa tools mo about list of packages, order form and then bank details. Just in case na magtanong na sila sige, paano ba ang processing niyan? Kailangan ready ka. Okay?
Kailangan nakasave po yan sa album mo. And then, of course, also be ready with your follow-up list. Meron at merong nag-go on the spot. Meron at meron din na, alam mo yun, hindi naman kaagad nag-go, pero ang goal mo is ma-follow up mo sila. Okay? Sabi nga dito na repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment. Okay? So paulit-ulit lang yan mga mentors hanggang sa ma-master mo din siya. Hanggang sa dito na tayo magtatapos. Follow up. Marami na ano no na hindi na itutuloy dito. After kausapin, hindi na po nililista. This is the crucial part. Sa totoo lang, 80 to 90% of sales comes from the follow-up. Sabi nga dito, no, did you know that 79% of leads are never followed up? Okay, so it's a must. Again, it's important na kapag may kinakausap ka, kailangan po na follow up po natin. Kasi sa totoo lang, ito, sa-summarize na lang natin tong statistics na to. Diba? 80% of sales comes from the 4th to 12 follow-up. Ibig sabihin, pwedeng sa unang pag-uusap ninyo, hindi pa siya nag-go. Pangalawang pag-uusap ninyo, hindi pa rin. Pangatlo, pang-apat, hindi pa rin. Pwedeng isa, ika-5 or ika-6, dun siya nag-go. Okay? Kaya dito, you must have a follow-up list. Okay? And you keep connected through Messenger. Yung pagka-follow up mo naman, hindi naman siya yung tipong, uy, kumusta na? Magpipiin ka na? Hindi naman ganun lagi eh. As simple as, alam mo yon, nag-share ka ng information sa kanya, nag-amazing morning ka sa kanya, you can be creative. Kung ano yung mga pwede mong ipang follow up sa kanya. Picture nila tulfo, alam mo yon, anything under the sun. Pero definitely makakapag-follow up ka if may listahan ka. Pwedeng form of follow-up mo din yung pinapakita mo sa kanya na may progress ka sa business, 'di ba? Kasi again, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? BYBO, 'di ba? Kumaga, yung kanina na pinag-uusapan natin pag nakikita ni prospect na ikaw mismo talagang active ka sa negosyo, 'di ba? Ikaw mismo ginagawa mo yung negosyo, doon mo sila mas napapago. Okay? Kaya dito you must show progress in the business. Okay, never give up, never stop following up. Okay, ibig sabihin, kailangan makita ng prospect mo na tuloy-tuloy ka na ginagawa mo yung negosyo kasi syempre, 'di ba? Ang question niyan is talaga nga bang matutulungan ako nito? Tama ba? So if you show consistency sa ginagawa mo, higher chance na magugo at magugo talaga 'yan. Pwedeng hindi man sa una or dalawang kausap ninyo, pwedeng sa pang-anim, pwedeng sa pang-7, pwedeng sa pang-8, just don't give up. Okay? Sabi nga dito, as we end, do it over and over again until it becomes part of who you are. Okay? So, ibig sabihin, ulit-ulitin mo lang yan. Diba? Hanggang sa masanay ka, prospecting, inviting, presentation, closing, and follow-up. Okay? Ulit-ulit mo lang siyang gawin. Diba? Every day, walang palya. Master the basics, then practice them every day without fail. Okay? Sabi nga dito, small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements gained slowly over time. Okay? Ma-master mo kasi yan the more na ginagawa mo siya everyday. Kailangan lang po talaga natin ng consistency. Okay? Kasi the more na ginagawa mo siya, the more na mas gagaling ka din sa negosyo. Sabi nga, if you don't have the skills yet, ang kailangan po talaga nating taasan is yung effort po natin. Kasi dyan ka po gagaling. And lagi niyo po itong tatandaan, Philippians 4:13, diba? Napaka-powerful ng scripture na to. Sabi dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Wala ka pong hindi kakayanin. Nagawa ng mentor mo, diba? Magagawa mo din. Huwag kang papayag na nagawa ng iba at hindi mo kayang gawin. Okay? Kasi hindi po aksidente na nandito po tayo. Okay? We are here to be an agent of hope. Diba? Actually, yung mindset mo na makatulong, malayo ang mararating niyan. Okay? Dapat ganun lang lagi ang mindset mo. It's always to help others. Help them through the product, help them through the income. Diba? And wala kang hindi kakayanin kasi hindi ka naman dadalhin ni Lord dito kung hindi to para sa'yo. Diba? Hindi ka naman niya tatawagin dito kung hindi mo kakayanin to. Okay? Ibig sabihin ng nandito ka is kaya mo siya. Okay? Kaya dito, gawin lang natin yung part natin. Diba? Kasi lahat ng ginagawa mo, aanihin mo din yan later on. Okay? So, ayun lang. So, I hope na marami tayong natutunan. I hope na meron tayong mga nakuha doon sa mga pinag-usapan natin for today. So, apply lang mga mentors ha. Gawin lang natin yung part natin. Okay? Yung mga ganitong mga training, super makaka-help to sa atin. And alam mo,
pakinggan mo lang ng pakinggan talaga yung mga presentations natin, yung mga mentorings natin. So makaka-help yan sa pagkausap sa mga prospect natin. Okay? So yun lang. Thank you so much sa mga nakinig, sa mga nagstay, and God bless everyone. Thank you. Back to you, Mentor EJ. Yun, palakpakan natin, Mentor Krish Venancio, our latest 5 Millionaire Circle ng ating company, I Am Worldwide. No, napakaganda ng shinare niya for today. We're talking about skill set. Ito yung 5 common skills na talagang ginagawa ng mga successful distributors dito. No? Well, prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. Yan ang 5 na aaralin mo ng paulit-ulit, aaralin at isa sa puso at i-apply at the same time. And I just want to say congratulations again sa lahat ng mga nandito. It's always an edge for you to have additional knowledge and wisdom from one of our top mentors. Yan, 39 po tayo ngayon. And as we close this, of course, we would like to close this with a prayer. Let me call on Mentor. Sige, Mentor Dea. Are you there, Mentor Dea? If wala si Mentor Dea, ayan, baka busy siya, no? Ayan, ayan, Mentor Dea. Can you do a closing prayer? Ay, nakamute. Nakamute. Sorry po, mentor, nakamute. Natataranta ako. Good morning. Amazing morning po. Okay, let's pray. Thank you po, Mentor Krish, for that wonderful session, Lord. Okay, let's pray. Lord, Father Jesus, thank you. Good morning, Lord. Thank you for waking us up today, Panginoon. Salamat po sa another amazing session with Mentor Krish. Always bless her, Lord. Salamat po sa sinishare niya po yung knowledge niya sa amin para po mas maging magtagumpay kami sa business na ito, Panginoon. Salamat. We are truly grateful, Panginoon, sa mga mentors natin, Mentor EJ, Mentor Krish, sa talagang pag-share nila, Panginoon, na hindi po sila madamot sharing their knowledge, Lord Jesus, para kung ano po yung nararating nila, mararating din po namin, Panginoon. Salamat. Bless her. Always good health for everyone. And then, for this whole day, Panginoon, bless us sa lahat ng aming gagawin. Guide us, especially sa prospecting, Panginoon, sa pag-share ng aming business, Lord Jesus. Always bless us and protect us, Lord Jesus. We bring you back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Mentor Dea, sa powerful prayer. Thank you. Ayan. So Thank that's you po. it. Another session na naman ang nangyari, natapos for our team Stormbreaker United International. Good evening and good night sa inyo dyan, Team USA and Team Canada. Sa susunod po ulit, okay? Don't miss out these kind of trainings. Napaka-importante po nito, no? Especially kung ikaw ay nagsisimula sa ating business. Aralin ng mabilis para kumita din ng mabilis at mas marami kang taong matulungan. Next session for our international team, 9 a.m. Manila time will be Tuesday, Manila day and Manila time. We will be sending out a poster. Sa poster, i-update din namin siya, no? Since lumalaki po yung US team natin. I know that we do have an East Coast, Central, and West Coast. So i-update namin yung pinaka-time frame din na ilalagay namin sa poster. Then again, maraming salamat. I appreciate you all. Thank you again, Mentor Krish, for this wonderful session. And ingat po, stay safe to each and everyone po. Maraming salamat. God bless you all. Copy ka na lang mag-picture. Ayaw nga pala, picture na. Pwede nang tanggalin yung recording, Mens.